Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads, at paki-like naman, share at subscribe mo na rin, salamat. Kabanata 2871 pinasabog si Kyushu. Maaaring ang impluwensya ng natitirang kaluluwa ng Titan at ang kapangyarihan ng simula ay talagang nagparamdam sa babae ng malalim at naantig ang threshold ng batas ng eroplano. Hindi ka panipaniwala ang pakiramdam ni Ye-fan. Bagaman, napakabihirang makipag-ugnayan sa kapangyarihan ng simula sa eroplano ng simula, kaya walang nakakaalam kung ano ang mangyayari. Ngunit kahit na ito ay talagang apektado ng kapangyarihan ng simula, ito ba ay talagang nakakatulong? O, ang kapangyarihan ba mula sa simula ng walang salita na kasulatan ay naglalabas ng ganitong uri ng tulong? Sa pag-iisip ng mabuti, ang pag-unawa sa batas ng eroplano ay hindi kinakailangang nauugnay sa base ng paglilinang. Sa makatuwid, kung talagang naiintindihan ni Ling Yue ang isang partikular na batas ng eroplano, hindi ito imposible. Pagkatapos ng lahat, si Ye-fan mismo ay nagturo ng marami sa kanyang mga natatanging insight sa mga kababaihan. Ang pag-unawa ni Ye-fan sa eroplano ay magiging partikular na malalim dahil sa walang kapantay na batas. Bilang karagdagan, naranasan niya ang pananaw ng lumikha, kaya sa kanyang paningin, ang mga batas ng mga eroplano ay medyo natunton. Magiging mahirap para sa sarili kong mga kababaihan na unawaing mabuti ang kanyang mga salita at pagkatapos ay isama ang kanilang sariling mga pananaw upang maunawaan ang batas sa maikling panahon. Siyempre, ito ay mabuting hangarin lamang ni Ye-fan. Sa kanyang puso, napakabuti kung kalahati ng mga dilag ay makakaabot sa antas ng eroplano sa hinaharap. Alam ni Ling Yue na hinihintay siya ni Ye-fan at hiniling sa kanya na maunawaan ang magandang pormasayon, at nagliwanag ang kanyang mga mata. Eksakto, mayroon akong ilang mga bagong kasanayan, maaari kong subukan ang mga ito sa oras na ito. Nagtaka si Ye-fan, anong mga kasanayan? Mahiwagang ngumiti si Ling Yue, malalaman mo kapag pumunta ka. Hindi na nagtanong si Ye-fan, dinala ang babae, at bumalik sa Zhongzhou. Para sa mailap na sword god na ito, ang mga bantay malapit sa bahay ng mga matatanda ay nakasanayan na. Pagkatapos ni Jiang, nalaman, dali-dali niyang dinala si Ying Xiaobei at isang grupo ng mga gwardya upang batiin siya. Lord Sword God, 2 araw na kitang hindi nakikita, miss na kita. Nakita ni Ling Yue ang nakakapuri ng ngiti na ito at nagtanong, ito ba ang nakatatandang Jiang na Dam-Ayla? Tengu Clan. Walang magawang tumango si Ye-fan. Tumango. Panginoong Espada Diyos, ito ay dapat na asawa mo. Jiang. Nang makitang si Ling Yue ay kabilang sa pamilya Shenlang, agad niyang hinulaan ng mabuti. Walang ibang babae ang naroroon, kaya natural na tumango si Ye-fan. Ngumiti si Ling Yue ng may kasiyahan. Sa katunayan, bilang seryosong kasosyo ni Ye-fan, pinapahalagahan pa rin niya ang kanyang katayuan. Oh, hindi nakakagulat na ang mga isda at gansa ay lumulubog, at ang mga Diyos ay bumababa sa mundo, nang ahas lamang tumingin mula sa malayo, at huwag manggahas na lapastanganan. Namula si Ling Yue nang sabihin sa kanya, matagal na siyang kasama ng isang grupo ng magagandang kapatid, at wala siyang narinig na pumupuri sa kanya dahil sa pagiging maganda niya sa loob ng mahabang panahon. Sa nakalipas na 2 araw, mayroon bang alinman sa 3 nangungunang 10 estatwa? Tanong ni Ye-fan. Master Hui, dapat may ilang tao na sunod-sunod na dumating. Ngunit kahit na dumating sila, maaari pa rin silang maghintay at makita, at hindi sila nagmamadaling pumunta sa tahanan ng matanda, sabi ni Jiang Dao. Tumango si Ye-fan, naramdaman din niya na dapat dumating ang strategic level ng grupong ito ng mga angkan. Kaya lang, walang nakakaalam kung ano mismo ang gustong gawin ng kanyang sword god, kaya walang sinuman ang unang ibon. Kayo na ang bahala sa inyong sarili, dadalhin ko ang aking asawa sa Feihan Dharma Array para makita. Oo, Lord Sword God, Madam Sword God, mangyaring gawin ang anumang gusto mo. Jiang, yumuko at tahimik na umatras, habang si Ying Xiaobei sa likod niya ay umiling-iling. Nang pumunta sina Ye-fan at Ling Yue sa likod ng bundok, hindi na napigilan ni Ying Xiaobei. Old Jiang, kahit na hindi tayo kalaban ng Sword God, tama ba na hayaan siyang magwala ng ganito? Ang Alliance Elders House, basta-basta siyang pumapasok at lumabas, wala siyang pakialam sa mga angkan ng mundo. Gaano man kalakas ang kanyang Sword God, mayroon pa rin tayong 3 kakayahan, paano natin siya hahayaan na maging napakatanga? Si Ying Xiaobei ay napuno ng matuwid na galit. Jiang. Sumulyap sa kanya, Xiaobei, ang mga salitang ito ay matagal nang nakatago sa iyong puso, tama ba? Alam ko, mababa ang tingin mo sa matandang ito, ngunit hindi mo iniisip iyon. Ang pagpilit ng pakikipaglaban sa Sword God, hindi ba mas mura para sa grupo ng mga lumiliit na pagong? Hindi banggitin ng 3, ang iba pang 10 miyembro ay ayaw pumunta dito para tumulong, at hindi man lang sila ng ahas na harapin ang Sword God. Anyway, andito ang matanda para alagaan ito, at walang malaking gulo. Hindi kaya papayag ka na lang na umakyat ang matanda para mamatay mag-isa. Nawala nang masabi si Ying Xiaobei, na may bakas ng hiya sa kanyang mukha, hindi ito ang ibig sabihin ng nakababatang henerasyon, at mayroon ding itinatago si Elder Jiang. Ito ay dahil hindi ako nag-isip ng mabuti.
Tinapik ni Jiang si Ying Xiaobei sa balikat, tumalikod at naglakad palayo, nag-iwan ng malalim at malungkot na likod. Kasabay nito, dumating sina Ye Fan at Ling Yue sa pagbuo ng batas ng Feihan. Ang mga lungsod ng alyansa ay nagkakalat ng impormasyon. Wei, mangyaring tulungan akong makita kung maaari mong buksan ito ng direkta nang hindi gumagamit ng sikretong susi, sabi ni Ye Fan. Lumipad sa hangin si Ling Yue at tumingin sa hanay, kumikinang ang kanyang mga mata. Kawili-wili, ang array na ito ay talagang pinagsasama ang 614 na maliliit na porma sayon. Ang bawat maliit na hanay ay parang gear, ang isang link ay nakalink sa isa pa, hindi pa ito nakita dati. Hindi rin maintindihan ni Ye Fan, may paraan ba para masira ito? Biglang pumikit si Ling Yue at nalubog sa kanyang mga iniisip. Unti-unti, nakita ni Ye Fan ang katawan ni Ling Yue, na naglalabas ng halo ng dilaw na kinang. Bumagsak si Ling Yue sa gitna ng malaking porma sayon, tulad ng isang patak ng tubig, na tumutulo sa isang kalmadong gitna ng pool. Isang bakas ng maliwanag na dilaw na ripples na umaagos. Ito ba? Napakurap si Ye Fan. Bagamat hindi nagsimula ang malaking porma sayon, tila batid niyang itinutulak ang maliliit na porma sayon sa malaking porma sayon. Tulad ng isang maliit na gear, manumanong iikot ito. At tila si Ling Yue ang nagtutulak. Nagliwanag ang mga mata ni Ye Fan ng itim at gintong apoy, at sinubukan niyang obserbahan ang walang kapantay na batas. Kaagad, nakita ni Ye Fan ang isang napakamahiwagang eksena. Sa Feihan Formation, ang orihinal na kalmadong grupo ng enerhiya ay nagsimulang tumakbo sa maayos na paraan sa pagpasok ni Ling Yue. Sa orihinal, ang pagbuo na ito ay nangangailangan ng isang lihim na susi upang makuha ang enerhiya upang ma-activate. Ang Feihan Dharma Array ay parang mikropono na may lock ng password. Kung wala ang password, hindi ito magagamit. Ngunit mukhang nilaktawan ni Ling Yue ang password at direktang nakapasok sa mikropono. Sa pilitang i-connect ang power supply, at gabayan ang power supply, sa buong circuit ng mikropono. Sa sandaling ito, naging isa na si Ling Yue sa hanay ni Feihan. Siya ay naging bahagi ng malaking porma sayon, maging ang controller. Zizi. Sa tabi ng Feihan Magic Circle, maraming malalaking screen ng bato ang lumiwanag. Sa gilid ng bilog, dahan-daang umangat ang isang malaking jade conference table at ilang upuan. Noon lang napagtanto ni Ye Fan na isa pala itong live conference room. Sa lumulutang na isla, si Jiang Ye, Ying Xiaobei at iba pang mga tao ay lahat ay tumingin sa direksyon ng Magic Circle nang may pagtataka. Paano ito posible? Kung wala ang sikretong susi, paano maa-activate ang Magic Circle ng Feihan? Maaaring ang babae ng Sword God ay kayang basagin ang Magic Circle ng mag-isa. Isang grupo ng mga tao ang nadama na hindi kapanipaniwala at nabigla. Si Ye Fan ay labis ding nagulat sa oras na ito, Wei. Ikaw ang batas ng mga eroplano. Parang hindi ito pareho. Tumayo si Ling Yue sa malaking porma sayon, at ang buong porma sayon ng Feihan ay may koneksyon sa kanya. Pagkatapos maapektuhan ng labi ng Titan at ng dugo, nagkaroon ako ng ideya sa isip ko. Pinag-aaralan ang pagbuo ng Kimon sa mga taong ito. Ang ilang malalaking porma sayon ay mas komplikado at nababago kaysa sa ilang simpleng anyo ng buhay. Naisip ko kung mauunawaan ko ang mga porma sayon bilang isang uri ng matalinong anyo ng buhay. Pagkatapos ay maaari ba akong makipag-usap sa mga porma sayon, na nagreresulta sa mas direktang komunikasyon. Kumbaga, kung makakausap ko ang mga halimaw, hindi ko na kailangang gumamit ng mga latigo para paamuhin sila, hindi ko ba mas mabilis na makontrol ang mga halimaw? Kaya, ito ay dapat ituring na isa sa aking mga kasanayan sa pag-decipher ng wikang Pranses na tama. Ito, maaaring wala sa antas ng batas ng mga eroplano, ngunit, ito ay isang prototype. Napakurap si Ling Yue. Pumalakpak si Ye Fan at bumantong hininga, nakakamangha na, marami na akong natulungan. Sige, huwag kang tumulad kay na Jiang, magsabi ka lang ng magagandang bagay. Anong mensahe ang gusto mong gamitin sa array ni Feihan? Hayaan mong buksan ko ang live broadcast para sa iyo. Okay, buksan na natin. Ngumiti si Ye Fan at pumunta sa tuktok ng conference table, nakaharap sa prehistoric stone screen. Itinaas ni Ling Yue ang kanyang kamay, na parang nagtulak siya ng switch, at nagsimulang lumitaw ang figure ni Ye Fan sa screen. Ang boses at mga larawan ay agad na ipinakita sa mga pangunahing lungsod ng Kyushu. Ang mga anak ng angkan ng mga pangunahing lungsod sa Kyushu ay labis na nagulat. Pagkatapos ng lahat, hindi ito ang oras para sa mga live na broadcast ng mga pagpupulong. Ang figure ni Ye Fan ay lumitaw sa mga landmark na gusali, matataas na gusali, mga parisukat, at iba pang mataong lugar sa mga pangunahing lungsod. Ano ang sitwasyon? Sino ito? Bakit biglang may live na broadcast ng Feihan Magic Array? Mukhang medyo pamilyar. Kamukha ba ng Sword God na iyon? Doon ay mga talakayan sa buong Kyushu. Sa wakas ay sinabi ni Ye Fan. Lahat, ako ang Diyos ng Espada. Maikling nagpakilala si Ye Fan. Ang susunod na pangungusap ay sasabog sa buong Kyushu. Plano kong pag-isahin ang Human Alliance, ang Clan Alliance, at ang Arcane Domain, gusto ko silang lahat.
Kabanata 2872. Sa kasaysayan ng buong alyansa ng tao, hindi dahil wala pang dominanteng powerhouse. Ang malaking diablo tulad ni Ye Junyang ay halos katumbas ng pagiging isang emperador sa loob ng isang panahon. Ngunit, ang taong nang ahas na maging napakayabang, nag-broadcast ng live sa buong Kyushu, at nagpahayag ng kanyang ambisyon. Ay, walang uliran. Mamaya, maaring walang darating. Mapanukso. Hubad na provocation. Pinipilit ni Ye Fan ang buong alyansa ng tao, lahat ng malalakas. Hindi lamang ang buong Kyushu ang nagulat, maging si Ling Yue ay natigilan. Tinakpan ng babae ang kanyang bibig gamit ang isang kamay at halos hindi makasigaw, hindi niya pinangarap na si Ye Fan ay magsasabi ng ganoong bagay. Pagkatapos ng lahat, ang isang ito ay palaging, walang pakialam sa mundo, at hindi kailanman nahuhumaling sa kapangyarihan. Sinong mag-aakala na kung hindi ka magpapatunog ay magiging blockbuster ito? Isang grupo ng mga tao tulad ni Jiang at Ying Xiaobei sa Hanging Island ay wala na sa kanilang katawan. Matandang Jiang, alam mo ba dati? Hindi makapaniwala si Ying Xiaobei sa kanyang narinig. Jiang. Nilunok ang kanyang lalamunan, ngumiti ng pilit, at sinabi sa kanyang puso, kung alam ko na ang lalaking nasa harap ko ay isang baliw, siya ay tumakas. Nang kumulo na ang buong Kyushu, naghulog si Ye Fan ng isa pang blockbuster. Pagkalipas ng isang buwan, unti-unti kong sisirain ang Alliance Elders House at ang Dharma Temple sa Aophagod Realm sa lupa. Itatayo ko ang aking palasyo at palasyo sa dalawang lugar. Ang 3 dapat, ang 10 estatwa, ang 7 mga Diyos ng Dharma, at lahat ng tao. Kung sino ang hindi nasiyahan, bibigyan kita ng 1 buwan. Sabi ni Ye Fan dito, at direktang kinuha ang Taichu. Keng, tunog. Ang napakaitim na higanteng espada ay bumagsak ng husto sa Jade Ground sa kanyang harapan. Kung kaya nitong madaig ang espada sa aking kamay, wala akong masasabi. Kung gusto mo akong patayin, maaari mong subukan. Ngunit kung makalipas ang 1 buwan, sino ang mga ngahas na hadlangan akong maging emperador? Patayin, hindi, patawad. Sabi ni Ye Fan. Huling 3 salita na may nakamamatay na aura. Pagkatapos ng ilang segundong katahimikan, nagpakita si Ye Fan ng mapaglarong tingin. Malamang may mga taong nakakaalam na lalabanan ko ang Gun Emperor Taikang sa loob ng 1 taon. Kung natatakot ka, maaari kang maghintay ng 1 taon upang makita kung matatalo ako kay Taikang. Kung sakaling matalo talaga ako, magiging pagungkas sa loob ng 1 taon. Sa katunayan, hindi nahihiyang maglakas loob na aminin ang iyong kawalan ng kakayahan. Sa sandaling sinabi ang magkasunod na mga talatang ito, walang duda na isa pang makapangyarihang gamot ang ibinigay sa malalakas na tao sa buong Kyushu. Ilang beses tumawa si Ye Fan, at pagkatapos ay ipinadala si Ling Yue upang putulin ang live na broadcast. Umalis si Ling Yue mula sa malaking pormasayon at tumakbo palayo. Sa harap ni Ye Fan, direktang idiniin ng kanyang mga kamay ang mukha ni Ye Fan. Ang mukha ni Ye Fan ay pinisil at napilipit, at nanlaki ang kanyang mga mata sa pagtataka. Wei, anong ginagawa mo? Nagpout si Ye Fan at nagtanong. Naposes ka na ba ng isang tao? Ikaw ba talaga si Ye Fan? Kalokohan, sino ang makakahawak sa akin? Hindi nakaimik si Ye Fan. Binitawan ni Ling Yue ang kanyang kamay, ano ang gusto mo? Isang madiskarteng antas na direktang pumukaw sa buong sangkatauhan. Okay lang, ang dami kong nalaro na strategic levels, siguradong hindi ako mamamatay. Mamatay. Hindi maaaring mamatay. Masasabi mo rin ba? Makakasiguro ba ako? Ingat at mabuhay ka. Nandito ka ba para sa kapangyarihan ng pananampalataya sa pagkakataong ito? Kung gusto mo talagang magtayo ng sarili mong kaharian, masyado bang nagmamadali? Mukhang nag-aalala si Ling Yue. Ang iba't ibang estratehikong antas ay may sariling lakas at kahinaan, at ang ilan sa mga ito ay maaaring mahirap harapin. More or less, palaging may mga nagdudulot sa akin ng problema. Ngunit mayroon akong walang kapantay na batas ng antas ng emperador, kaya kahit gaano pa aming mga kakaibang batas, naglakas loob akong lumaban. At saka, wala pang 1 taon ang natitira, at lalabanan ko si Taikang. Pagkatapos pag-isipan ito, ang paghahanap ng iba't ibang madiskarteng antas upang labanan ako ay ang pinakamabilis na paraan upang mapabuti. Ang mga mata ni Ye Fan ay kumikislap sa liwanag ng bituin, at ang kanyang mukha ay nagpakita ng kakaibang pananabik. Ang may apelyidong Ye. Nag-aalala ako, pero bakit parang inaabangan mo ito? Nena si Ling Yue. Wei, sa tingin mo ba ay napaka-interesante nito? Anong pakulo ko? Hindi ko na kailangang pumunta kahit saan, umupo ka lang at maghintay. Makakakuha ako ng napakaraming madiskarteng antas na darating at maging aking mga kalaban. Hindi ako makapaghintay upang makita kung anong uri ng mga patakaran at kasanayan sa pakikipaglaban ang mayroon sila sa hinaharap. Sabik si Ye Fan na hawakan ang ilang, mainit na dugong clan youths, para bigyan siya ng mainit na kamay. Masakit ang ulo ni Ling Yue. Sinampal ni Fan Quan ang kanyang ulo para pakalmayan ang sarili. Si Master ay nangingibabaw. Ang Panginoon ay makapangyarihan. Ang Master ay tiyak na makapangibabaw sa lahat ng sangkatauhan. Si Xiao Jin ay iwinagayway ang bandila sa tabi niya at sumigaw.
Tiningnan ni Ling Yue ang matako na ahas ng may paghamak, dog-legged dragon. Natawa si Ye Fan, sa totoo lang, sa general strategic level, pwede ko lang ipadala si Xiao Jin para harapin ito, di ba, Xiao Jin? Napatingin agad si Xiao Jin sa paligid. Duwag. Walang prospect. Napangiti si Ye Fan at pinagalitan si Ling Yue, at sinabing, okay, Wei, wala akong gagawin ngayon. Ihahatid kita doon. Medyo maraming shopping mall sa Zhongzhou. Ang kanyang mga alalahanin ay isinantabi, at siya ay masayang tumango, okay. Guro, oras na ba para sa hapunan? Umalis ka na. Sabay-sabay. Kyushu College, ang pangunahing campus. Maluwag at maliwanag ang opisina ng dean. Napuno ng iba't ibang parangal na medalya ang ilang malalaking cabinet. Sa dingding, mayroong isang grupong larawan ng emperador na bumabalik sa mga nangungunang kapangyarihan ng tao, at maging ang mga estratehikong powerhouse ng mga demonyo at Diyos. Ang Kyushu College ay nakikipagtulungan sa ilang mas mataas na institusyon ng edukasyon ng mga demonyo at Diyos. Taon-taon, may ilang exchange students at mutual visits at study programs, kaya maraming exchange opportunity. Si Emperor Ziggy ay nakatayo sa bintana, nakatingin sa mga luntiang bundok at magagandang tubig sa labas. Sa likod niya, sa spar wall, ang projection video ng Feihan Magic Array ay na-play pa lang. Dean, ang Sword God na ito ay pinilit ang lahat ng kapangyarihan ng tao sa bangin. Kung ang live broadcast na ito ay pinlano ng kanyang sarili, kung gayon ang taong ito ay hindi isang martial artist. Siya ay nakasuot ng itim na professional suit at isang gintong silk circle. Naka-frame na salamin, isang matangkad na babaeng katulong, tumayo at sinabi na may seryosong mukha. Sa pag-iisip ng mabuti sa mga sinabi ni Ye Fan, talagang pinipilit niya ang mga madiskarteng powerhouse na sumulong. Tutulan ito. Walang alinlangan na isang mahirap na laban. Ngunit sa katunayan, ang pagkatalo sa Sword God ay mukhang hindi masyadong nakakahiya. Kung hindi ka magpakita. Kahit na si Ye Fan ay talagang namatay sa kamay ng Gon King sa hinaharap at nabigo na maging emperador. Ang mga nagtatago ay mag-iiwan ng hindi maalis na, mantsa, at mawawala ang kanilang prestihiyo sa alyansa ng tao. Kung titingnan ito sa ganitong paraan, tila mayroon lamang dalawang pagpipilian para sa mga powerhouse ng tao. O kaya, lumaban sa isang labanan, mawalan ng mukha at matalo sa Sword God. Kung manalo ka, ikaw ang magiging tagapag-alaga ng alyansa ng tao, bayani. O kaya, sumuko na lang at magpakita ng katapatan ng maaga. Kung ang Sword God ay naging isang henerasyon ng mga hegemon, sila rin ay maaaring magningning. Sa kabuuan, tila ito ang pinakamasamang pagpipilian kung magtatago ka at hindi magpapakita sa oras na ito. Walang ekspresyon ang mukha ni Emperor Ziggy, at mahinang nagsabi, ang layunin niya ay humanap ng isang diskarte sa antas ng pagsasanay na manlalaro bago labanan ang Gon King. Sa madiskarteng antas, mayroon lamang dalawang paraan upang mapabuti ang pinakamabilis. Epiphany, ang pamamaraang ito ay nakasalalay sa swerte. Mataas na kalidad na aktwal na labanan, ang pamamaraang ito ay mapanganib, ngunit ito ay gumagana. Maaari siyang makatakas mula sa dalawang hari ng demonyo, at mayroon siyang kabisera upang maging mapagmataas. Presidente, pupunta ka ba sa bahay ng matanda? Tanong ng babaeng katulong na may mata. Kabanata 2873 ang apelyido ay Jian. Saglit na nag-isip si Ziggy, at sinabing, miyembro ako ng Chaos Clan, at ang Sword God ay miyembro ng Shenlong Clan. Mula sa Shenlong Clan, hindi nagpapakita ang bastard ni Feng Xiaotian, kaya hindi ko kailangang magmadali. Emperor, hanggat hindi ito nakakasagabal sa Kyushu Academy at sa pag-aaral ng clan, ano ang kinalaman mo sa akin? President, ibig mong sabihin. Kung ang Sword God ay hindi nakikialam sa ating akademya, handa ka bang suportahan siya? Walang pagtutol, sabi ni Emperor Son na bumalik. Ngunit ang Diyos ng Espada ay lalaban kay Tai Kang, at marami siyang kinalaman sa ikapitong kaharian, at may sama ng loob siya sa ikalima at ika-6 na hari ng demonyo. Kung ang gayong tao ay talagang magiging emperador ng alyansa ng tao, maaari itong magdala sa atin ng mga tao. Napakagulo, nag-aalalang sabi ng babaeng katulong. Malamig na bamantong hininga si Emperor Ziggy, ang mga estratehikong labanan ay hindi lamang tungkol sa kapangyarihang labanan, pagpigil sa batas, diskarte, kasanayan, karanasan. Kung nais ng Diyos na Espada na mangibabaw sa alyansa ng lahat ng sangkatauhan, ang mga aspetong ito ay kailangang-kailangan. Kasalukuyan lang niyang tinalo sina Zhuang Biu, Ji He at Jiang. Ang mga ito ay alinman sa oportunista, o nakatutok sa depensa, at ang iba ay ordinaryo lamang. Ang tanging may lakas ay si Ye Xuanguang, ngunit si Ye Xuanguang ay umatras man lang. Tingnan mo, baka hindi makaligtas si Sword God ngayong buwan. Huwag kang mag-alala. Ang itinulak ng babaeng assistant ang frame sa tungki ng kanyang ilong at ngumiti, napakatotoo ng sinabi ng Dean. Libu-libong milya ang layo. Xiaoshu, ang ancestral land ng Phoenix Clan. Sa buong kabundukan at kapatagan, ang mga patong ng kagubatan ay kinulayan ng hamog na nagyelo. Isang napakagandang courtyard na matatagpuan sa ancestral land na may pinakamagandang feng shui na dekorasyon. Isang vestibule na puno ng pulang dahon.
Isang marangal at magandang babae na nasa mid-30s, nakasuot ng pulang damit at nakataas ang buhok, ang humahabol sa dalawang urchin, isang lalaki at isang babae, na may hawak na isang mangkok ng kanin. Munting tigre, maliit na berde, baby, tumigil ka sa paglalaro, kumain tayo ng dalawang kagat ng kanin. Be good baby, lalamog ang pagkain kapag hindi ka kakain. Makinig ka kay Lola, isasama mo ba sa iyo na sumakay sa isang malaking puting USA pagkatapos kumain? Matapos marinig na kaya niyang sumakay sa isang malaking puting USA, isang mabilog na lalaki, at isang batang babae na may tinirintes na sungay, tumakbo siya pabalik sa Lola. With a doting face, ngumiti ang babae at pinakain ang dalawang bata. Sa baitang sa likod, mukhang walang magawa ang isang lalaking may mahabang balbas at itim na buhok. Shingshan, mahal na mahal mo ang mga bata, paano ka makakain, at kailangan mong habulin ang puwit para pakainin sila. Kailan? Nagugutom sila, natural na gusto nilang kumain. Ano ang alam mo, matanda? Ang bata ay bata pa, paano kung siya ay nagugutom? Palakihin ang higit sa isang dosenang apo, apo sa tuhod at apo sa tuhod ay nakatambak na lahat, alin ang nakita mong nagugutom? I don't care, anyway hindi ko kayang iwanang gutom ang mga apo ko. Ngumiti si Xiao Qingshan at pinakain ang dalawang bata ng may kontentong mukha. Napangiti ng pilit ang matanda, isa ka sa tatlong pinakamagaling, kaya mas tumutok sa pagtuturo sa nakababatang henerasyon na linangin, pangalagaan ang bata, at ipaubaya sa susunod na tao. Marami na tayong edad, at araw-araw pa nating inaalagaan ang mga anak natin, hindi mo kilala ang pamilya. Ilang tao ang dapat mag-alala tungkol sa bagay na ito. Bakit hindi ko madala ang mga anak na ipinanganak ng sarili kong mga anak, sarili kong mga apo? Ay mas maraming tao na maaaring magturo ng paglilinang, at ito ay isang malaking bagay. May pakialam ka ba sa akin? Pagtuturo, mas mabuti para sa emperador na bumalik sa dekano. Kukunin ko ang klase sa kindergarten sa pinakamaraming. Ako. Gusto kong kumuha ng mga bata at pakinggan ang tawag nila sa lola, lola. Napaka-cute. Tumingin ang matanda sa kanyang asawa. Napangiti siya at umiling sa masayang pagmumukha niya. Inay. May malaking nangyari. Ilang lalaki at babae ang tumakbo sa bakuran mula sa labas. Itinaas ni Xiao Qingshan ang kanyang ulo, kumurap, at nagtanong, ano ang problema? Ina, tingnan mo. Isang lalaki ang naglabas ng jade plate kung saan pinatugtog ang live speech ni Ye Fan. Ang Diyos ng espada na ito ay talagang walang pakialam sa mga powerhouse ng mga angkan ng mundo. Hindi lang iyon, dapat ding malaman ng Alpha Divine Realm ang tungkol dito. Bagamat ang pitong Magic God ay karaniwang hindi sumusunod sa sinuman, sa pagkakataong ito ay tinatayang darating sila sandali. Sword God. Mama, kailan po kayo aalis? Matiim na tiningnan ng ilang bata ang matandang ina. Nagpatuloy si Xiao Qingshan sa paglupusay at pagpapakain sa dalawang apo. Inay, bakit pinapakain mo ulit sina Xiaoho at Xiaolo? Hindi mo ba sila hinayaang kumain ng mag-isa? Hindi na nakatiis ang ina ng dalawang bata, at tumingkayad para turuan ang dalawang bata. Hayaan mong kumain ka ng masarap. Bakit mo hiniling kay Lola na habulin ka para pakainin ka? Hindi maganda. Nagmamadaling pinanghinaan ng loob si Xiao Qingshan, at may pagkabalisa na sinabi, Naku, Pingping, huwag mong pag-alitan ang mga bata, ito ay aking voluntaryo. Noong bata ka, hindi ako ang ganoon. Itinaas. Magiging matino ang mga bata kapag malaki na sila. Ina. Huwag muna itong pag-usapan, ngayon ang pangunahing prioridad ay ang Sword God. Natulala ang ilang bata. Ngumiti si Xiao Qingshan, huwag kang mag-alala, mahalagang pakainin muna ang bata. Pumunta at tulungan mo ako at tawagan si Wanro. Inay, balak mo bang hayaan si Elder Wanro na pumunta muna para imbestigahan ang sitwasyon? Si Elder Wanro ay kabilang sa 10 pinakapinarangalan, at dapat siyang ipaalam sa bagay na ito. Oo, pag-usapan natin, hindi ko kukunin ang bata, hindi ba ako pwedeng umalis? Nakangiting sabi ni Xiao Qingshan. Walang imak ang isang grupo ng mga anak na lalaki at babae, ngunit maaari lamang silang magmadali upang mag-imbita ng isang tao. Pagkatapos ng kalahating oras, isang malakas na boses ng babae ang maririnig mula sa malayo sa labas ng bakuran. Tita Qingshan, naghahanap ka ba? Para sa akin. Ang babaeng pumasok sa pinto ay may makantab na kalbo na ulo, at nakasuot ng pulang vest at puting na babanat na pantalon, na lahat ay may bahid ng putik. Siya ay higit sa 1.8 metro ang taas, na may malalakas na kalamnan at tan na balat. Kung hindi mo pinakinggan ang boses, iisipin mong ito ay isang mandirigmang monghe. Wanro, ilang beses ko bang sinabi sa iyo, pumunta ka sa aking bakuran, panatilihing mahina ang iyong boses, ang aking mga apo ay nagising sa kanilang pagkakatulog. Hahaha, hindi ako masyadong maingay. Sabi ni Wang Wanro, naglabas ng inihaw na binti ng tupa at isang palayok ng soju, nakaupo sa hagdan, umiinom at kumakain ng karne ng mag-isa. Kalahati lang ng karne ang kinain ko ngayon, at tinawag ako pabalik ng anak mo. Ano ang problema ni Tita Qingshan? Nakatingin ka ba sa Sword God na iyon? Gusto mo bang bugbugin siya ng nanay ko? Binigyan siya ni Xiao Qingshan ng galit na tingin, ikaw lang.
Itong ugali, kahit hindi ko sabihin, lalaban ka sa Sword God. Haha. Si Huang Wanro ay tumawa ng napakatapang, o naiintindihan ako ni Tia Qingshan. Mahilig makipag-away ang nanay ko sa mga ganoong masters, hindi ba? Napakasaya. Alam kong umiinom at kumakain ng karne buong araw, o nagsasanay at nag-aaway lang, paano mo mahahanap ang pamilya ng asawa mo na ganito? Hindi ko kailangan magpakasal, kaya kung gusto mo ang isang lalaki sa hinaharap, kunin mo lang ito at manganak ng isang sanggol. Halika. Kalokohan. Kalimutan mo na ito, hindi ko babanggitin ito sa iyo, nakangiting sabi ni Xiao Qingshan, gusto kong hilingin sa iyo na pumunta at tingnan kung ano ang katangian ng Sword God. Ngunit ang susi ay tumingin sa kanya. Ano ito, at ano ang layunin? Napakagulo. Paano kung sunugin ko siya hanggang mamatay? Hindi ako nag-aalala tungkol dito, hindi ko gagawin, kumislap ng sinag ng liwanag ang nakangiting mga mata ni Xiao Qingshan. Bahagyang namula ang ekspresyon ni Huang Wanro, at pagkatapos ay tumawa siya, sabihin mo lang ito kay auntie, magpapasaya ako sa may apelyidong Jian na iyon. Kabanata 2894 na panlasa. Zhongzhou, isang mataong commercial street. Si Ye Fan ay nagpakita na kasama sina Ling Yue at Xiao Jin sa kanyang mga balikat, na agad na nakakuha ng maraming atensyon. Kung tutuusin, live broadcast lang ito sa buong Kyushu, at halos lahat ay kilala ang mukha ng Sword God. Isang emperador-level swordsman, walang kapantay sa mga edad, sino ang hindi mausisa. Higit pa rito, sikat na si Ye Fan mula pa noong una. Bagamat maikli ang oras, ang kanyang resume ay talagang mabangis. Sa isang dragon na mas ginto kaysa sa tunay na ginto, mahirap panatilihing mababa ang profile. Karamihan sa mga tao sa angkan na dumarating at umalis ay walang lakas ng loob na magturo, ngunit ang panunood at pagtalakay ay likas na hindi maiiwasan. Sa kanyang mga mata, mayroong takot, kawalang kasiyahan, pagkamangha, pagkamausisa, paghanga. Maraming emosyon, may halong iba't ibang lasa. Hinawakan ni Ye Fan ang kamay ni Ling Yue at inikot ang ulo para tingnan ang babae. Napag-alaman na si Ling Yue ay tumingin sa mga kalapit na tindahan na may mataas na interes, ngunit hindi naapektuhan ng mga titig na ito. Pinag-isipan ito ng mabuti ni Ye Fan at nabuhayan siya ng loob. International film queens at big stars ang mga tao noon, kaya natural na sanay na sila sa mga ganitong eksena. Sa kabilang banda, si Xiao Jin, na may hangin sa kanyang mga balikat. Naglakad at namasyal si Ling Yue, at lumipas ang halos buong araw, bumibili ng iba't ibang maliliit na bagay. Pagkatapos ng lahat, nabasa ni Ye Fan ang impormasyon tungkol sa Kyushu at kumilos bilang kalahating tour guide. Maraming tindera na napatronize ang medyo nambobola nang matanggap nila ang bayad mula kay Hong Wangshi. Medyo natulala si Ye Fan. Sinabi niya na gusto niyang pag-isahin si Kyushu, ngunit hindi ito nasusunog, pumatay, nakawan, at ang mga taong ito ay talagang nag-iisip sa kanya bilang dyablo. Sa simula, maraming tao ang nag-aalala, natatakot na kung patuloy silang titingin kay Ye Fan at sa kanilang dalawa, matuturuan sila ng leksyon. Ngunit nang maglaon, natuklasan ng mga dumadaan na ang pamilyang Janshan ay tila madaling lapitan, kaya matapang silang nagsimulang sumunod. Mabilis ding kumalat ang balita na ang Sword God at ang kanyang asawa at si Jinlong ay namimili sa distrito ng negosyo ng Zhongzhou. Maging ang maraming miyembro ng clan ay nagmula sa iba't ibang estado sa pamamagitan ng teleportation array upang makita ang kilos ng eskrimidor. Kabilang sa mga angkan, karamihan sa kanila ay naniniwala sa malakas. Sa makatuwid, naglakas loob si Ye Fan na isigaw ang retorika ng pag-iisa sa alyansa ng sangkatauhan, at hindi ito magdudulot ng labis na puot. Sa katunayan, ang karamihan sa mga anak ng angkan ay aasahan kung mapipili ng Sword God ang mga orihinal na powerhouse na ito. Maraming mga tao sa angkan, lalo na ang mga eskrimidor, kahit na itinuturing si Ye Fan bilang isang idolo. Nang mapadaan sa isang noodle restaurant, huminto ang babae. Wow, anong pansit to? Ang ganda. Ano? Nakatawag ng pansin ni Ling Yue ay isang restaurant na tinatawag na Five Color Noodles. Gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan, ang noodles ay may 5 kulay, ang mga larawan ay napakatukso, at ang noodles ay mabango. Ano, gusto mo bang kumain ng noodles? Tayong dalawa lang ni Xiao Jin, hindi na kailangang pumunta sa malaking restaurant, di ba? At saka, hindi mo ba naisip na ang noodles na ito ay partikular na maganda? Well, anyway, may taong patuloy na nagpapaalala sa akin na oras na para kumain. Tiningnan ni Ye Fan ang mata ko na ahas sa kanyang balikat. Si Xiao Jin ay nagkunwaring malayo at casual na humikab, ngunit bamulong kay Ye Fan, Master, magkaroon ng mas maraming karne. Palihim na umiling si Ye Fan, iniisip sa kanyang puso na walang pag-asa ang produktong ito. Ang may-ari ng noodle restaurant sa pintuan ay napakaingat nang makita niya sina Ye Fan at Xiao Jin, at medyo nanginginig. Mabuting eskrimador, mabuting Panginoong Jinlong, magandang ginang. Ang mga multi-colored noodles sa shop ay isang tradisyonal na craft ng clan, na gawa sa 5 uri ng espiritual na materyales na natatangi sa Kyushu. Kapag ang 5 uri ng pansit na ito ay pinagsama-sama, maaari silang unti-unting mag-evolve sa 13 sa bibig. Iba't ibang lasa.
Humajijek si Ling Yue, okay, gusto kong kainin ito ng ganito, hindi na kailangang magpakilala, may upuan ba sa loob? Yes, you two please feel free, nagmamadaling pumasok ang may-ari sa loob na nakangiting please. Pagkapasok ni Yefan sa restaurant, ang ilan sa mga bisitang kumakain ng noodles ay agad na tumingin ng may kaba. Kahit sa labas ng restaurant ay maraming nagkukunwaring dumadaan, kunwari ay lumilingon. Nag-order si Yefan ng 3 mangkok ng noodles, ang isa ay sobrang laki at ang karne ay not-oval. Natural, ibinigay ito kay Xiaojin. Nang makitang nagkukumpulan ang mga tao sa labas, nakaramdam ng kaunting kawalan si Yefan. Muntik na tayong maging Zoom monkey, natatawa si Yefan sa sarili. Hindi ba dahil kailangan mong maging isang internet celebrity? Ano ang ginagawa mo sa live streaming? Pinanlakihan siya ng mata ni Ling Yue. Hindi, ang mga madiskarteng antas na ito ay hindi madaling lalabas. Kinakatawan nila ang karamihan sa kapangyarihan ng angkan at ang arcane na domain. Hanggat ang pangkat ng mga estratehikong antas ay naayos, ang alyansa ng tao ay makokontrol, sabi ni Yefan. Ayaw mo bang intindihin si Qinglong? May oras ka ba para ayusin ito? Ito ang magaling sa Qingzhou, tama? Casual na tanong ni Ling Yue. Qinglong, alam ko kung ano ang nasa isip ko. Ngayon ay isa lang ang iniisip ko. Kapag napag-isip-isip ko, halos pareho lang iyon. Napakalakas. Nakahanap ka ba ng paraan para makalusot sa napakaikling panahon? Nagkibit-balikat si Yefan, kung pag-uusapan, salamat kay Ye Shuangguang, ang dedikasyon ng taong ito sa bloodline ng Qinglong ay nakatulong ng malaki sa akin. Ang layunin ng pag-iisa sa Human Alliance sa pagkakataong ito ay hindi lamang upang makahanap ng mga taong matututuhan at pagbutihin, kundi para din sa pagsasaalang-alang sa hinaharap. Gawin ang anumang gusto mo, gayon paman, interesado lang ako sa kung paano maperpekto ang aking mga panimulang tuntunin, sabi ni Ling Yue. Ngumiti si Yefan, at sa gilid ng kanyang mga mata, napatingin siya sa isang restaurant sa kabilang kalye. Sa ikalawang palapag, isang figure ang kapansin-pansin. Isa itong kalbo, pulang vest, tan, matipunong babae. Bagamat kara-rating lang ng babae ay halatang pinupuntirya niya sila. Ngunit ang hindi sigurado ni Yefan ay kung ano ang layunin ng babaeng ito. Malinaw na alam ng kalbong babaeng lalaki na natuklasan na siya ni Yefan. Uminom siya ng kanyang alak at ngumisi kay Yefan mula sa malayo. Napansin ni Ling Yue ang mga mata ni Yefan at hindi niya maiwasang tumingin. Wow, madre ba yun? Sobrang lakas. Hindi napigilan ni Ling Yue ang panlalamig, mabango Yefan, kailan ka nagkaroon ng ganoon kalakas na lasa? Kailangan mong titigan ito. Bilasan mo. Saan mo gustong pumunta? Ngayon, may problema ka, kumakain ka rin ba nitong suka? Mapait na ngumiti si Yefan, tamad na magpaliwanag sa babae, kaya humigop siya ng tsaa. Hindi nagtagal, dumating ang pastry chef na may dalang 3 mangkok ng noodles at isang plato ng karne. Medyo nagulat si Yefan nang kainin niya ang pansit na may lahat ng lasa at lasa. Lord Sword God, ano ang nararamdaman mo? Kung may hindi ka nagustuhan, sabihin mo lang sa kontrabida. Maingat na tanong ng pastry chef. Ang sarap. Ito ang unang pagkakataon na nakatikim ako ng ganoong sari-saring pansit, at ang sabaw ay napakasarap din, taos-pusong sabi ni Yefan. Master, anong mga sangkap ang ginagamit mo para sa pansit na sopas? Masyado bang sariwa? Nakaramdam din ng hindi ka panipaniwala si Ling Yue at nag-thumbs up. Ito. Ang lumang secret recipe, nakakainis sabihin, pero talagang may paningin kayong dalawa. Ang 5 kulay na noodles ng aming pamilya ay ang pinakatunay na lumang pagkakayari, na ipinasa sa loob ng 6 na panahon. Hindi ako nagyayabang, at wala akong mahanap na pangalawa sa lahat ng Kyushu. May ganitong lasa. Ang pagmamalaki ni pastry chef. Talaga. Sobrang powerful. Sabi ko lang may taste ako diba? Pagmamalaki ni Ling Yue. Nakaumbok ang maliliit na gininto ang pisngi sa gilid at masiglang tumango. Pagkatapos kumain ng noodles, tumayo si Yefan at nagplanong umalis, kahit na hindi pa tapos si Xiaojin. Pagdating ko sa counter para magbayad ng pera, natakot ang tindera at paulit-ulit na tumanggi. Lord Sword God, bakit ka nahihiya? Isang karangalan para sa iyo na pumunta sa aming tindahan. Hindi mo makukuha ang perang ito. Ngumiti si Yefan, bakit, gusto mo ba akong kumain at uminom ng libre at maging kontrabida? Ay para sa sarili mo din yan, pwede ka nang magnegosyo pagkatapos mong kunin ang pera, at makakakain ako ng pansit ng matagal, di ba? Tumawa ang isang grupo ng mga katabi nila at hinikayat ang may-ari ng tindahan na tanggapin ang pera. Nakita ng may-ari ng tindahan na tila sinsero si Yefan, kaya kinuha niya ang Honghuang Stone at patuloy na nagpasalamat sa kanya. Sa sandaling ito, isang panunuya ang nagmula sa gilid. Kunwari low-key para dein ang mga tao. Narinig ko na dinala ng Sword God ang mga miyembro ng pamilya niya para mamili sa business district, pero hindi ako naniwala noon. Hindi ko inasahan na ito ay isang palabas, ito ay katawa-tawa. Ang paggamit ng gayong mababang paraan upang bilhin ang puso ng mga tao, tila ang Diyos ng Espada ay walang iba kundi iyon. Kabanata 2895 Talented.
Ang paparating na tao, na nakasuot ng pilak puting balabal, na may esmeralda na jade na nakasabit sa kanyang baywang, may hawak na natitiklop na pamaypay, ay isang magandang anak. Hindi agad masabi ni Ye Fan kung saang angkan siya kabilang, ngunit ang kanyang paglilinang ay abot langit din. Nang marinig ang mga sarkastikong salita, kumunat ang noo ni Ling Yue, at tiningnan siya ni Xiao Jin ng masama. Hindi ba ito isang henyo Jinglan? Anong ibig niyang sabihin? Napakatapang mo na kahit si Lord Sword God ay nang ahas na guluhin siya. Marami ng mga dumadaan na nagbibigay pansin kay Ye Fan sa paligid, at mas marami ang mga nanunood at nag-uusap. Nang marinig ito ni Ye Fan, mukhang sikat na sikat ang produktong ito. Ikaw ay. Nagtataka si Ye Fan, wala man lang siyang interes na gumawa ng isang bagay para sa isang cultivator. On the contrary, I am very curious, where does this guy have the confidence to say that about him? Sa ilalim ng ekonomiya ng emperador. Mukha namang mayabang ang scholar. Emperor. Kaguluhan. Nang makitang hindi siya kilala ni Ye Fan, ang katabi niyang tindero ay nagsabi sa mahinang boses, Master Sword God, itong Jinglan Genius ay isa sa 800 disipulo ni Din Emperor Guigui. Kabilang sa mga pinakamabentang manunulat sa Kyushu sa loob ng daan-daang taon, mayroong mga talento sa Jinglan sa nangungunang 10. Bagamat hindi Katanji tangi ang mga talento ng Jinglan, napaka-impluwensya ng mga ito sa mga literati sa Kyushu. Oh! Biglang napagtanto ni Ye Fan na siya ay isang literati. Hinihiling ka ng emperador na sumama. Tanong ni Ye Fan. Wala itong kinalaman sa guro. Halika dito, para lang ilantad ang pagkukunwari mo. Sabi ni Di Jinglan. Sa tingin ko, hindi magiging tanga si Emperor Ziggy, umiling si Ye Fan. Natanggal ako sa ilalim ng hood, at nagalit ako. Hindi mo maaaring pagtakpan ng katotohanan kahit na sabihin mo ang anumang bagay. Niyugyug ni Di Jinglan ang kanyang tagahanga ng may kumpiyansa. Sumimangot si Ye Fan, talagang self-righteous ang taong ito. Umuungol. Nagpakawala si Xiao Jin ng mahinang dagandong ng dragon. Bagamat napakababa ng kanyang boses, ang lakas ng dragon ng 5 kuko na gintong dragon ay agad na nagpaparamdam sa mga tao sa radius na 10 milya na nanginginig ang kanilang mga puso. Ang ilan sa mga nakakulong na halimaw at mga alagang hayop sa palengke ay labis na natakot kaya't sila ay tumili at gustong tumakas. Tumalon ang mga manok at aso. Sa paligid ni Ye Fan, daan-daang mga nanunood ang natakot kaya umatras sila ng mahigit 10 metro ang layo. Nagulat ang lahat, at saka lang nila napagtanto na kahit na si Xiao Jin ay mukhang isang maliit na gintong dragon, isa talaga itong plain level na divine beast. Namutla ang mukha ni Di Jinglan, ngunit umatras lang siya ng 3 hakbang. Itinaas niya ang kanyang natitiklop na pamaypay, itinuro si Ye Fan at sinabing, ano? Ang iyong mapagkunwari na mukha ay tinusok ko, kaya pinagbantaan ako ng mga gawa-gawang hayop. Dahil nang ahas akong tumayo, handa na akong isakripisyo ang sarili ko. Diyos ng Espada. Sa harap ng buong Kyushu, gusto mong pag-isahin ang alyansa ng tao at pukawin ang lahat ng mga estratehikong powerhouse. Ang ginawa mo ay malinaw na nagpasimula ng madugong bagyo. Nakipagsabuatan ka sa Diablo at pinatay ang Qinglong sa sarili mong angkan. Ang kamalayan ng anak ng isang angkan. Malinaw na gusto niyang gamitin ang ating alyansa ng tao para tulungan ang mga demonyong lumaban, pero nagpapanggap pa rin siyang approachable dito. Gusto mong gumamit ng kaunting panlilinlang upang isipin ng mga karaniwang tao na ikaw ay isang mabuting tao, isang mabuting pinuno, handa ka bang suportahan ka? Itigil ang pagiging katawa-tawa. Hindi ito makikita ng mga taong ito, at makikita mo ito ng malinaw sa susunod na umaga. Alisin mo ang mapagkunwari mong mukha, huwag mong subukang linlangan ang angka ng Kyushu, maling akala ka lang. Nagulat ang isang grupo ng mga dumaraan. Nabigla. Nang marinig ng maraming tao ang mga salitang ito, naantig sila nang tumingin sila kay Di Jinglan, na hindi natatakot sa kamatayan. Ganoon ba? Sword God, palabas ba ito? Lahat ng approachable performances na ito ay acting. Bumibili lang ba siya ng puso? Hoy, may sakit ka ba? Nagbabayad lang kami ng pansit. Tama lang na gawin. Maaari rin itong humantong sa isang grupo ng mga kamalian. Galit na galit si Ling Yue. Guro, maaari ko bang kainin ito sa isang kagat? Tanong ni Xiao Jin sa pamamagitan ng voice transmission, inihayag ang kanyang mga ngipin ng platinum na dragon. Inabot ni Ye Fan at tinapik ang ulo ni Xiao Jin, kalimutan mo na, hindi na kailangan. Si Ye Fan ay talagang tamad na abalahin ang taong ito, kaya hinawakan niya ang kamay ni Ling Yue at nagplanong umalis. Ang pangkalahatang kaalaman sa ganitong uri ng tao ay magpapababa lamang sa kanyang antas. Sa totoo lang, ang ganitong uri ng tao, kahit ang pagpatay sa kanya ay nambobola sa kanya. Haha, Sword God, bakit ayaw mong harapin ako? O, ayaw mo akong patayin sa publiko, pero balak mo akong patayin sa likod mo. Sinasabi ko sa iyo, ang aking emperador na si Jinglan ay hindi natatakot sa kamatayan. Para maiwasan ang mga anak ng clan na maging demonyong tulad mo. Para malinlang, handang isakripisyo ng aking emperador na si Jinglan ang kanyang buhay para sa hustisya. Ang pastry chef sa shop ay hindi napigil ang sabihin, Jinglan Genius, Sword God Lord and Madam, just came to our restaurant to eat noodles. We are a grassroots,
It's not our turn to decide the battle for the clan ruler. Sabi mo iyan, Lord Sword God, sobrang kaguluhan. Sa tingin ko, hindi ganoong klaseng tao si Lord Sword God. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, tumanggaw rin ang maraming dumaan sa tabi nila. Ulo. Marami sa kanila ang sumunod kay Yefan sa loob ng mahabang panahon, at naramdaman nila na hindi kumikilos si Yefan. Tumahimik ka nga. Napakatanga mo. Kusiniro ka lang, anong mga pantas ang nabasa mo? How dare you talk about world affairs? Dahil sa mga hanggal na katulad mo ay madaling pagsamantalahan ng mga hamak na ito. Hindi madali para sa Human Alliance na manatiling neutral sa napakaraming taon at hindi masangkot sa anumang mga pagtatalo sa kaharian ng Diablo. Ito ay ang tatlong Panginoon, ang 10 Diyos at iba pang malalakas na tao, gaano karaming pagsisikap ang ginawa mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon upang makakuha ng kapayapaan. Ngayon, ang palaaway, pasikat, mapagkunwari na taksil ng tao ay aakayin ng sangkatauhan sa kapahamakan. Kapag ang lahat ay mag-isip tulad mo, ang angkan ay malalagay sa panganib. Si Dijinglan ay maingay at mapusok. Ibinaba ng pastry master ang kanyang ulo na may walang magawang ekspresyon sa kanyang mukha, at hindi nang ahas na makipagtalo kay Dijinglan. Kailan? Narinig ni Yefan ang mga salitang ito, huminto siya at sumimangot. Pagkatapos, tumalikod siya at tumalikod. Sa pintuan ng tindahan. Bakit, pagkatapos ma-dismantle, gusto mo pa akong patayin? Halika. Patayin ito at hayaang makita ng lahat ang iyong tunay na kulay. Ang mukha ni Dijinglan ay mabangis at hindi natatakot sa kamatayan. Tanong ni Yefan, marunong ka bang gumawa ng makukulay na noodles? Ano? Sandaling natigilan si Dijinglan, hindi sigurado kung bakit. Inunat ni Yefan ang kanyang kamay at tinapik ang balikat ng gumagawa ng pansit. Masarap talaga ang multicolored noodles na ginawa ng master na ito. Narinig ko na sa lahat ng Kyushu, walang makakapantay sa kanya. So ano? Tagaluto lang ng pansit. Sinabi ni Dijinglan nang may pagkadismaya, anong uri ng mga gawain sa mundo ang naiintindihan niya? Oo, pansit lang ang kaya niyang gawin, pero kung namatay siya ngayon, ako, lahat ng nandito, ay hindi makakain ng ganoon kasarap na 5 kulay na pansit. Sword God, ano ang gusto mong sabihin? Kumunat ang noo ni Dijinglan. Napabuntong hininga si Yefan at sinabing, sa aking palagay, ang pinakamalaking pagkakaiba sa pagitan ko at ng master na ito ay ang galing ko sa paggamit ng mga espada, habang siya ay mahusay sa paggawa ng noodles. Hindi niya magagamit ang Emperor level na sword intent ko, at hindi ko magawang gawin ang kanyang maraming kulay na mukha. At ikaw, Dijinglan, nagbasa ka ng mga tula at mga libro at nagsulat ng maraming mga gawa, maaring ikaw ay talagang may talino. Gayunpaman, ang bahay na tinitirhan mo, ang mga damit na isinusuot mo, ang pamaypay sa iyong kamay, ang panulat, tinta, papel at inkstone na ginagamit mo sa pagsulat ng iyong mga aklat. Hindi kaya ikaw mismo ang gumawa ng lahat ng bagay na ito. Bago ka hindi nakakain, ang bawat butil ng palay at bawat piraso ng prutas na kinakain mo ay iyong itinanim. Sabi mo isa lang siyang kusinero, sastra, bricklayer, magsasaka, at lahat ng iba pa, hindi mo ba sila kayang iwan? Kung hindi mo kayang mabuhay nang wala sila, bakit mo sila minamaliit? Yefans. Sunod-sunod na tanong ang nagpatahimik sa eksena. Parami ng parami ang mga taong nagkukumpulan sa malapit. Ang iba ay nagmumuni-muni at ang iba ay tumanggo. Sa tapat ng restaurant, tumigil din sa pag-inom ang kalbong babae at nag-isip. Ngayon, sinasabi ko sa iyo, bakit ko kailangang bayaran itong may-ari ng tindahan? Kasi, kung hindi ko siya bibigyan ng pera, baka isang araw, hindi ako makakain ng masarap na pansit, ganun lang kadali. Dapat mong sabihin na binibili ko ang puso ng mga tao, ayos lang, ngunit malibang makuha ang pagmamahal ng iba. Parang, if the 3 must, the 10 honors, the strategic grades, if they don't respect them, they won't protect the Human Alliance. Oo, magaling talaga akong lumaban, at pwede rin akong gumamit ng dahas para pilitin kang sumuko. Ngunit, hinding-hindi ko magagamit ang aking espada para gumawa ng anuman sa pansit dito. Kailangan ng mga tao ang isa't isa, kung hindi. Hindi ka ba nakakaramdam ng labis na kalungkutan? Sa pagsasalita tungkol dito, huminto sandali si Yefan, pagkatapos ay ngumiti, kung tungkol sa. Sinabi mo na dadalhin ko ang mga tao sa digmaan, at hindi ito magwawakas. Ikinalulungkot ko, sa totoo lang, sa iyong lakas, hindi ka talaga kwalipikado, nag-uusap tungkol sa kapalaran ng alyansa ng tao. Kabanata 2876. Nagkaroon ng katahimikan saglit. Namula at kulay ube ang mukha ni Dijinglan, at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Kitang-kita niya na unti-unting nagbago ang mga mata ng mga dumaraan na nakatingin sa kanya. Bilang isang sikat na talento sa Kyushu, bakit siya hinamak ng grupong ito ng mababang antas ng mga sibilyan? Matitinding salita. Matitinding salita. Ikaw. Patuloy mong sinasabi na hindi mo minamaliit ang mga tao, ngunit malinaw na minamaliit ka pa rin. Hindi ka pa ba umaasa sa iyong sariling mataas na antas ng paglilinang upang tanungin kung maaari mong pag-usapan ang mundo?
Bakit, hahayaan kitang tumingin ng mababa sa master na ito, hindi ka ba pinapayagang murahin ka? Nakangiting sabi ni Yefan. Ang pastry chef sa gilid ay may pulang mata at tumingin kay Yefan ng may pasasalamat. Karamihan sa mga nanonood ay mga ordinaryong tao, at lahat sila ay tumango sa sandaling ito. Tama ang Sword God. Bakit mo minamaliit ang master na ito? Tama. May kakayahan kang gumawa ng isang bowl ng ukay noodles sa iyong sarili. Sword God, may katuturan ba ito? Tulad ng inaasahan. Ng Diyos ng Espada, tumayo ka at tumingin sa malayo. Narinig ni Ling Yue ang mga papuri na ito at tumingin sa lalaki na may nagniningning na mga mata. Ang malakas na kapangyarihan sa pakikipaglaban ay tiyak na makakaakit ng atensyon ng kababaihan. Pero kung talagang gusto mo ang isang lalaki, dapat may iba pang mga kadahilanan. Halimbawa, ang ganitong uri ng ordinaryong orihinal na intensyon na hindi kailanman nawala kahit ilang taon na ang lumipas. Maaaring magtaka ang iba kung bakit tila hindi mahirap lapitan ang isang lalaking nakakaunawa sa layunin ng espada ng emperador. Ngunit ang mga babaeng nakakaalam ng mga karanasan ni Yefan noong bata pa ay napakalinaw. Pagkatapos ng lahat, si Din Li, na humubog sa pananaw ni Yefan sa buhay at may pinakamalaking impluensya, ay isang ordinaryong, matandang lalaki. Haha, hindi ka masamang tao. Isang malakas na boses ang dumating sa karamihan, at ang kalbong babae na naka-red vest sa restaurant ay tumalon pababa. Ibinagsak ng kalbong babae si Di Jinglan sa lupa, nakakaloka, ayaw kong mapahiya ang presidente. Nabaligtad si Di Jinglan ng napakalaking puwersa, at gusto lang niyang pagsabihan ang hindi sibilisadong pag-uugali na ito, ngunit nang makita kong may paparating, agad akong hinimitay. Huang Wanro. Bulalas din ng malaking bilang ng mga tao sa pinangyarihan. Maraming tao ang mukhang excited, feeling na may magandang palabas na nagaganap. Paft, hindi napigilan ni Ling Yue na matawa, at halos hindi tumawa. Ang maskuladong kalbo na ito ay may napakagandang pangalan. Nanliit ang mga mata ni Yefan, kaya ang babaeng ito ay si Huang Wanro, isa sa 10. Hearing the name, I really didn't expect na ganito pala ang kinikilos ko. Huang Wanro, how dare you push me in the street? Bakit kita ginaisem? Nakipagtalo si Di Jinglan ng may dahilan. Kung hindi dahil sa mukha ng guru mo, susunugan ka ng nanay ko hanggang mamatay ngayon. Lumabas ka. Sinipa ni Huang Wanro si Di Jinglan ng mataas at iniwan ito, ginawa itong parabola at direktang lumipad sa 2 kalye palayo. Huang Wanro din ang pangalan mo. Mali ang seniority, ang maasim na scholar na walang rules. Weak, anong klaseng lalaki siya? Bumalik ka at sanayin ang iyong mga kalamnan. Pagkatapos magreklamo ng ilang salita, inilagay ni Huang Wanro ang kanyang mga kamay sa kanyang baywang at ngumisi kay Yefan. Sword God, baliw ka sa live broadcast, hindi ko inaasahan na iba pala ako. Bahagyang ngumiti si Yefan, si Elder Huang Wanro, isa sa 10, ay hindi katulad ng iniisip ko. Sa pagkakaalam ni Yefan, si Xiao Qingshan, isa sa 3 kailangang gawin, ay isang babaeng phoenix at nakatago na. At ang pangalang Huang Wanro ay Feng Nu, isa pang strategic level ng Phoenix Clan. Gayunpaman, hindi ko alam ang dahilan kung bakit karamihan sa mga babaeng phoenix ay maikli ang ulo at ayaw na pinigilan. Dahil matagal nang wala si Huang Wanro sa pulong ng 10 estatwa, hiniling niya kay Yao Zhongguo, isang bagong na-promote na Qinglong, na gumawa ng 10 estatwa para sa huli. Ang 3 dapat at ang 10 karangalan ay pawang katayuan, karangalan na titulo at karapatang magsalita. Ngunit ang estratehikong antas ng angkan ay hindi palaging mananatili sa 13. Paminsan-minsan ay mas kaunti, ngunit kadalasan, higit sa iilan. Ang 3 ganap ay may kanilang mga pandagdag, at ang 10 estatwa ay mayroon ding kanilang mga pandagdag. Pagkatapos ng suplemento at ang formal, kadalasan ay may puwang sa lakas. Si Yao Zhongguo at ilang iba pang mga Qinglong ay ang pinakahalatang mga halimbawa. Gayunpaman, kumpara sa isang opisyal na hindi makakahanap ng sinuman araw-araw, natural na mas gusto ng alliance ang isang maaasahang backup. Pagkatapos ng lahat, ang mga pagpupulong sa mga karaniwang araw ay hindi nangangailangan ng maraming lakas ng labanan. Haha, nakipag-away ako kay Ye Xuanguang, at pakiramdam ko ay mas katulad siya ng isang emperador kaysa sa iyo. Gusto mo bang pag-isahin ang alyansa ng tao? Nag-alinlangan si Huang Wanro. Ang Unification Alliance ay umaasa sa lakas, hindi nagkukunwaring nasa harap ng mga tao, sabi ni Yefan habang kibot balikat. Tama, gustong marinig ng nanay ko. Hindi masama ang ugali mo, at kinikilala ng asawa ko, pero kailangan kong subukan ang lakas mo ng personal. Narinig ko na hindi mo masyadong binibigyang pansin ang alyansa. Hiniling ka ni Xiao Qingshan na pumunta, tama ba? Bulong ni Yefan sa sarili, stable pa rin si Sanju, at mukhang hindi niya ito masyadong sineryoso, kaya nagpadala siya ng isang junior na pumunta. Siyempre, espesyal ang sitwasyon ni Feng Xiaotian. Sa palagay ko wala na talaga siyang oras para bigyang pansin. Totoo na pinapunta ako ni Tia Qingshan, ngunit interesado rin ako sa iyong layunin ng espada, hindi ito itinanggi ni Huang Wanro. So, natalo mo si Ye Xuanguang? Tanong ni Yefan. Hindi, pero hindi rin nagpatalo sa kanya ang matandang babae.
Ngumisi si Huang Wanro, bukod dito, sa pagitan ng mga madiskarteng antas, hindi ito isang simpleng hakbang-hakbang na desisyon. Ngumiti si Ye Fan at tumango, kahit na, kung hindi mo crush si Ye Shuangguang. Hindi ko na kailangan na bumaril. Dapat kang maghintay ng ilang higit pang 10 estatwa, at pagkatapos ay halika at makipaglaban sa akin. Mag-isa ka, lalaban ako. Boring. Daan-daang tao na ang nakamasid sa paligid sa oras na ito, at lahat ng uri ng mga tunog ng paghingal ay biglang narinig. Baliw. Nangangahulugan ba ito na kailangan mong labanan ang isang grupo ng mga madiskarteng manlalaro ng mag-isa? Si Huang Wanro ay natigilan sandali, pagkatapos ang kanyang mga mata ay labis na nasasabik. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom na may layuning makipaglaban. Anak, hinding-hindi binubuli ng nanay ko ang nakababata, binugbog mo muna ako, tapos magsalita ng malaki. Huwag isipin na nanalo ka ng ilang mga madiskarteng antas, at maaari mong labanan ng Diablo, ito ay talagang kamanghamanghang. Ikaw ang emperador ng pamilya Shenlong. Swordsman, para sa mga demonyong hari, ang pagpatay sa iyo ay delikado. Kaya, kung seryoso man o perfunctory ang mga demonyong haring iyon, hindi ko masasabing sigurado. Sa sandaling matapos siyang magsalita, si Huang Wanro ay tumuntong sa lupa gamit ang isang paa, at ang kanyang katawan ay bumaril ng ilang daang metro sa kalangitan. Iniunat niya ang kanyang kamay at itinuro si Ye Fan, Sword God, lalaki siya, pumunta ka sa Trial Island, susubukan ng nanay ko ang kalidad mo. Ang Trial Island ay isang suspendidong isla sa Zhongzhou. Walang iba dito, isang malaking larangan ng digmaan lamang. Ang mga pagsubok sa pagtatasa para sa 3 absolute at sa 10 venerables ay natapos lahat sa lugar na iyon. Ang material ng sinuspinde na isla mismo ay napaka-espesyal, na naglalaman ng isang malaking halaga ng mahiwagang bakal, na napakalakas. Sa pagpapala ng Magic Circle, kahit na ang labanan sa antas ng eroplano ay hindi magdudulot ng labis na pinsala. Ye Fan, nandito na ang hinihintay mo, tapos na ba? Medyo nasasabik si Ling Yue, tiwala siyang hindi matatalo ang isang lalaki. Si Ye Fan ay talagang umiling, at nakakatamad na makatama ng 10. Inabot niya at tinapik ang tiyan ni Xiao Jin sa balikat niya. Xiao Jin, ang kalaban na ito ay ipinasa sa iyo, huwag lang patayin ang sinuman. Medyo natigilan si Xiao Jin noong una, pagkatapos ay umikot ang mga mata ni Jin Cancan, at agad siyang umisi, na nagpapakita ng mapang-asar na ugali. Guro, ang ibig kong sabihin, panuurin mo akong turuan siya ng leksyon. Kalahating patpat ng insenso, hahayaan ko siyang tumakas. Kabanata 2877 Mr. Xiao Jin. Nang naisip niyang sa wakas ay pinagkakatiwalaan na siya ng kanyang amo, na ipagmamalaki niya ang kanyang sarili sa harap ng hindi mabilang na mga tao at magiging isang mahusay na divine beast sa antas ng eroplano, naging masigasig din si Xiao Jin. Nakita kong umangat ito sa hangin, at ang figure ay naging malaki sa isang kisap mata. Ang malaking katawan ng dragon na nagniningas na may gintong apoy ng dragon ay tila nag-aapoy sa kalangitan. Ang buong distrito ng negosyo, na may radius na 12 milya, ay nabalot ng malaking anino. Sa araw na ito, hinding-hindi ito malilimutan ng libu-libong tao sa Zhongzhou. Ang maliit na ginto na ito, na tinatalo ang isang tao, walang silbi na gumawa ng ganoong kalaking kaguluhan at maging napakalaki, umiling si Ye Fan. Dapat madaling manalo si Xiao Jin, di ba? Hindi ba ang halimaw ay nakakapag-iisa ng ilang tao na may parehong antas? Sabi ni Ling Yue. Ito ay theoretical, ngunit si Xiao Jin ay naging 5 kukoy na gintong dragon. Paano? Malayong pinagkadalubhasaan niya ang sariling kakayahan ay tanong pa rin. At saka, narinig ko na itong si Huang Wanro ay isa sa 10 pinakamakapangyarihang mandirigma, sabi ni Ye Fan. Tapos hinayaan mo pa si Xiao Jin. Paano kung matalo ka? Natigilan si Ling Yue. Hindi naman, ang katawan ni Xiao Jin, kahit na ito ay magdusa ng kaunting pagkawala sa simula, ay dapat na hindi magagapi, sabi ni Ye Fan. Inaasahan din ni Ye Fan na mamaster ni Xiao Jin ang iba't ibang kapangyarihan ng 5-clawed golden dragon sa lalong madaling panahon sa pamamagitan ng aktwal na labanan. Pagkatapos ng lahat, ang isang tunay na mature na 5-clawed golden dragon ay magdadala ng malaking tulong sa kanilang pamilya sa hinaharap, at ito ay magiging mas ligtas para kay Xiao Jin mismo. Nagkataon lang na sparring partner itong si Huang Wanro. Kapag nanalo si Xiao Jin, ipinapakita nito ang kanyang katayuan bilang Diyos ng espada. Dinala ni Ye Fan si Ling Yue at umalis sa Wukai Noodle Shop, nagnanais na pumunta at tingnan kung paano bubuo ang sitwasyon ng digmaan. Pagkaalis ni Ye Fan, isang payat at pandak na lalaki ang pumasok sa tindahan na nakangiti. Hindi ba ito si Elder Yan Yufang? Oh, ngayon ay talagang isang maswerteng bituin ang aming tindahan, at may malalaking tao dito. Ang tindahan ay napakainit na nakakaaliw. Hehe, tindera, mangyaring sumama sa isang mangkok ng noodles, magalang na sabi ni Yun Yufang. Okay. Nakita ni Yun Yufang ang tindera na lumingon, at natural na tumalikod at lumagpas sa mesa kung saan kumakain si Ye Fan ng noodles. Tahimik, 2 chopstick ang nawawala sa mesa. Sabay-sabay. Dumating sina Ye Fan at Ling Yue sa paligid ng Trial Island.
Hindi ko inaasahan na magiging tulad ng gusto mo, ang 310 estatwa ay kusang dumating sa pintuan, at ito ay live broadcast kamakailan, ungol ni Ling Yue. Sabi ng mga tao, nakakatakot, at laging gusto ng mga angkan ng mukha. Ayaw man lumantad ng mga madiskarteng manlalaro na ito, gagawa sila ng aksyon dahil sa mukha ng angkan. Ang live broadcast ko ay para pilitin sila na walang paraan, nakangiting sabi ni Ye Fan. Well, iyon ang totoo. Kung tutuusin, gaano man kalakas ang isang tao, basta hindi nila ipagkakait ang kanilang 6 na kamag-anak, mag-aalala sila sa mga opinyon ng kanilang angkan. Tumango si Ling Yue at tumingin sa trial na isla na puno ng mga bato. Sina Xiao Jin at Huang Wanro ay nagharap na sa isa't isa, ngunit hindi sila kumibo. Bakit hindi pa nag-aaway si Xiao Jin? Anong pinag-uusapan niyo ni Huang Wanro? Hindi mo na kailangang magtanong, tiyak na nagyayabang na naman ang taong ito, alam ni Ye Fan na ngumiti. Sa harap ng 5 kuko na gintong dragon na parang isang malaking lungsod, si Huang Wanro ay kasing liit ng isang maliit na butil ng alikabok. Sa katunayan, higit sa 70% ng katawan ni Xiao Jin ay nasa labas ng Trial Island. Naghahanap ako ng Sword God para labanan, hindi ako interesadong maglaro ng Dragon Slayer ngayon, malungkot na sabi ni Huang Wanro. Little Phoenix Girl, bakit kailangan kong lumabas ang aking master na may dalang espada? Sa harap ni Lord Xiao Jin, bibigyan kita ng pagkakataong iwaglit ang iyong buntot at humingi ng awa. Si Xiao Jin ay may kahangahangang hitsura sa kanyang mukha, at ang kanyang puso ay labis na nasisiyahan. Libo-libong mga tao sa lupa ang nanunood sa kanilang sarili, ito ay masyadong mukha. Masarap din daw makipag-away, kasing interesante ng pagkain. Ha! Ikaw ba ang matandang babae? Kinakawag mo ba ang iyong buntot? Dumura si Huang Wanro, kalimutan mo na ito, hindi ko pa talaga nakipaglaban ang 5 kuko na gintong dragon, at ang matandang babae ay magpapainit muna ng iyong mga kamay sa iyo. Sinabi ni Huang Wanro, ang kanyang buong katawan ay nag-aapoy sunog ang naglalagablab na phoenix. Nagsusunog ng dugo ang pulang lotus. Biglang, ang pamimilit ni Huang Wanro kay Feng Yan ay papalapit na kay Tian Jiushang. Hindi nagulat si Ye Fan. Kung wala siyang ganitong lakas, hindi niya magagawang labanan si Ye Xuanguang. Munting Xiao Feng no, hindi ko talaga alam kung mabubuhay o mamamatay. Kahit na nakatayo si Lord Xiao Jin, ikaw ay wuho. Ang maliit na si King Kong ay mapanuksong nagplano na magsabi ng ilang salita pa bago siya nagpakawala ng isang masakit na sigaw. Si Huang Wanro ay naging isang dugong pulang apoy ng phoenix, at sumugod sa harap ni Xiao Jin. Sinuntok niya ang isang putok ng apoy at sinuntok ito sa ulo ni Xiao Jin. Ang antas ng eroplanong si Feng Yan ay dinurog ang napakalaking dragon na ulo ni Little Jin na bahagyang tumagilid. Natigilan si Xiao Jin. Paano kaya yun? Paano makakakuha ng napakalaking kapangyarihan ang isang kamao? Bilang karagdagan sa may-ari nito, mayroon pa bang mga tao na may ganitong kakilakilabot na kapangyarihan? Hindi pa tapos. Huang Wanro ay isang output sa ulo ni Xiao Jin. Umaalingaw-ngaw ang magaspang na boses, ang mga mata ni Huang Wanro ay nag-aapoy ng ginintoang apoy, at ang kanyang mga kamao ay parang lumilipad na bituin, na tinatamaan si Xiao Jin ng galit na galit. Sa tuwing sumusuntok siya, nararamdaman ni Xiao Jin na sumasakit ang ulo niya. Kahit na ang mga kaliskis ng dragon ay hindi natunaw o nabasag, ang kapangyarihan ay nailipat sa ulo ni Xiao Jin. Medyo nahihilo si Xiao Jin. Umuungol. Galit na galit si Mr. Jin, malakas niyang ipinilig ang kanyang ulo, at nang ibukan niya ang kanyang bibig, may putok ng apoy ng dragon na humihinga sa langit. Ang apoy ng gintong dragon ay parang isang pagsabog ng bulkan, at ito ay mabaliw na nagninangas patungo sa kalangitan. Tumawa ng malakas si Huang Wanro, silly dragon. Gumagamit ka ng dragon flame sa Phoenix Girl. Alam ba ng iyong amo na nagpalaki siya ng hanggal na dragon? Sa distansya, natigilan si Ye Fan sa sassy manipulation ni Xiao Jin. Hindi magandang tingnan. Tinakpan ni Ye Fan ang kanyang noo, at si Ling Yue sa tabi niya ay tinakpan ang kanyang bibig at ngumiti ng hindi maganda. Tumingin si Xiao Jin kay Huang Wanro, na napaka-komportable at na-refresh sa apoy, ngunit natigilan din at kumurap. Napaisip si Xiao Jin, hindi niya naisip ang isyong ito noon. Walang silbi si Long Yan. Para saan? Nang hindi naghihintay na isipin ito, si Huang Wanro ay naglunsad muli ng isang galit na pag-atake. Isang sulyap sa pulang lotus. Si Huang Wanro ay agad na nagbago sa 70 o 80 Feng Yan clone. Nagulat si Ye Fan. Karaniwang mayroong hindi bababa sa 7 pulang lotus na sulyap, ngunit walang pinakamataas na limitasyon. Sa unang pagkakataon, nakakita ako ng isang tao na gumagamit ng napakaraming clone. 70 o 80 Phoenix Flame clone ang direktang kumalat, na nagpasilaw kay Xiao Jin. Si Huang Wanro ay nagpakawala ng isang mahigpit na boses, at ang lahat ng mga clone ay nagsimulang gumalaw ng marahas patungo sa iba't ibang bahagi ng Xiao Jin. Sa paligid ng ulo at leeg ng maliit na gintong dragon, sa kaliskis ng gintong dragon, ang apoy ng Phoenix ay patuloy na pumutok. Hindi lang iyon, ang mga pag-atake na ito ay napakalakas din, na nagpaparamdam kay Xiao Jin ng sakit.
Napakahirap na tiniis ni Xiao Jin na halos maluha-luha siya, paanong hindi makapagsalita ang babaeng phoenix na ito? Bakit napakalakas ng isang babae? Ang kanyang sariling apoy ng dragon ay walang epekto sa kanya, ngunit ang kanyang apoy ng phoenix ay maaaring makasakit sa kanya. Paano mo siya matatalo? Upang harapin ang apoy, dinaig ng tubig ang apoy, kaya bakit hindi subukan ito sa iyong sarili sa tubig? Gumalaw ang pag-iisip ni Xiao Jin, at isang primitive instinct ang nagparamdam sa primitive power ng water attribute sa Zhou Tianzhong. Umuungol. Muling ibinuka ni Xiao Jin ang kanyang bibig at nagluwa ng asul na yelo at bagyo ng nyebe sa pagkakataong ito. Ang yelo sa antas ng eroplano at hininga ng dragon ng nyebe ay direktang nagyayelo at sinisira ang mga apoy ng phoenix na ito. Magandang Xiao Jin. Sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Ling Yue at hindi napigil ang pumalakpak kay Xiao Jin. Nararamdaman din ni Xiao Jin ang pagmamalaki, kaya napakalakas niya. Anong klaseng dragon breath ang gusto mong gamitin, isipin mo na lang at ice spray mo. Ahas. Huwag kang mataranta. Hindi napigilan ni Ye Fan ang sumigaw. Makatuwiran na hindi dapat suportahan ng isang tao ang mga galaw sa tabi niya, tulad ng panunood ng chess nang hindi nagsasalita ng isang tunay na ginoo. Ngunit, nang makita ni Ye Fan ang mapagmataas na tingin ni Xiao Jin, hindi napigilan ni Ye Fan ang pagagalitan si Long. Ginamit lang ni Huang Wanro ang clone ni Feng Yan para makaabala sa kanyang atensyon, paano pa nga ba makakapagpansin ang matako na ahas na ito? Sa sandaling ito, si Huang Wanro, na kanina pa nakatago sa posisyon ng baba ni Xiao Jin, ay nakaipon na ng isang alon ng lakas. Sa harap niya, may daan-daang Phoenix Flame Light Ball na nasuspined. Bakas sa mukha ni Huang Wanro ang pananabik. Ang Phoenix ay pumailang lang sa langit. Bumangon si Feng Yan mula sa ilalim ng kanyang mga paa na parang buhawi sa kanyang braso. Isang uppercut ang tumama sa panga ni Xiao Jin. Kasabay nito, ang daan-daang bola ng liwanag, tulad ng isang serye ng mga pagtaas at pagbaba, ay sumanib sa kanyang uppercut. Isang ibong phoenix na ibinubuka ang mga pakpak nito sa langit, at nagsasapawan sa isang iglap ang daan-daang mga silhouette ng ibong phoenix. Tila nagtutulungan ang daan-daang ibong phoenix para iangat sa langit ang malaking ulo ng dragon ni Xiao Jin. Parang braso ng tao, lumilipad sa ibabaw ng bundok. Ay! Ang kaliskis ng dragon sa panga ni Xiao Jin ay nabasag ng ilang piraso, at isang bakas ng gininto ang dugo ng dragon ang sumambulat. Ang ganoong high-density overlapong na pag-atake, pabayaan ng isang antas ng eroplano, ang mapanirang kapangyarihan ay masyadong kamanghamanghang. Nakaramdam ng kirot si Xiao Jin, at napahawak sa ulo nito. Umindayog ang napakalaking ulo ng dragon, nilabas ang dila, parang binubugbog ng hanggal. Sumimangot si Ye Fan at natahimik sandali, hindi alam kung ano ang sasabihin tungkol sa matako na ahas na ito. Isang labanan na nagpapaliwanag na ito ay walang talo, maaari ba itong talunin ng ganito? Gayunpaman, siya ay itinuturing din na may kaalaman, bakit sinasabing ang limang kuko na gintong dragon ay malayang makapasok at makalabas sa Titan God's domain. Lumalaban talaga sa pambubugbog kaya konting basag lang kapag binubugbog na parang buhay na target. Dahil sa oras, kapag nakaya ni Xiao Jin ang kanyang tunay na kapangyarihan, talagang hindi ito dapat maliitin. Sa oras na ito, alam ni Huang Wanro na pansamantalang nawala si Xiao Jin sa kanyang kakayahan sa pakikipaglaban, at kumpiyansa siyang tumalikod. Itinuro ni Yao Yao si Ye Fan, at ikanawit ang kanyang daliri ng pag-alit. Kabanata 2878 ang pinakamalakas na banal na kaharian. Medyo masakit ang ulo ni Ye Fan. Naisip niya na si Xiao Jin ay maaaring magdusa ng kaunting pagkawala, ngunit ang resulta ay hindi magbabago. Pero sinong mag-aakalang may ginawa itong Gaoman na ahas para sa kanya? Gusto ko ring iligtas ni Xiao Jin ang kanyang mukha para sa kanyang sarili. Bilang A. Resulta, nawala lahat ng mukha ko nang umakyat ako. Dapat mong malaman na may 10,000 mga nanunood malapit sa trial na isla sa oras na ito, malayo o malapit. Malinaw, ang kinalabasan ng labanang ito, ang Zhongzhou at maging ang buong Kyushu, ay mabilis na malalaman. Malapit ng matanto ng lahat na ang limang kuko na gininto ang dragon sa tabi ng Sword God ay talagang. Iyon ang nangyari. Ang matako na ahas na ito. Akala ko pagkatapos ng ebolusyon na ito ay magbabago. Napabuntong hininga si Ye Fan. Hindi ba ito spoiled sa iyo? Tumakas kapag medyo mapanganib, kailan ka nakatagpo ng isang mahirap na labanan? Pikit na sabi ni Ling Yue. Si Ye Fan ay hindi nakaimik, ang mga banal na hayop sa kanyang sariling pamilya ay tila medyo spoiled, at lahat sila ay parang gatas. Higit sa lahat, sa simula pa lang, pinalaki ni Ye Fan ang mentalidad ng pagiging kalaro ng kanyang anak, at hindi niya sila tinuruan na lumaban. Walang paraan, tila kailangan kong lumabas ng mag-isa, at kailangan kong hanapin ang bukid. Kung ito ay binaligtad ng isang Huang Wanro, ano pa ang sasabihin niya sa alyansa ng nagkakaisang sangkatauhan? Lumilipad papunta sa Trial Island, itinaas ni Ye Fan ang kanyang kamay para magpaliit ng aura. Ang ikasyam na layer ng espiritual na enerhiya ay nawasak, naging lubhang mayaman, at itinapon sa mga butas ng ilong ni Xiao Jin. Nang makita ang eksenang ito, nanliit ang mga mata ni Huang Wanro at labis siyang nagulat. Agad na naging matino ang mga mata ni Xiao Jin, tulad ng pag-inom niya ng Quick Action Rescue Pill.
Master. Pinahiya ka na naman ni Xiaojin. Napagtanto ni Xiaojin na siya ay nabalisa at umiyak. Tumalsik ang mga luha sa mata ng malaking dragon at naging dalawang malalaking ilog. Si Yefan ay halos hindi nalunod sa agos ng luha. Galit na galit si Yefan na gusto niya itong sipain ng ilang beses, ngunit ang sarili niyang anak, kahit na bobo, ay nag-aatubili na saktan siya. Ikaw na sakam na ahas. Pinagmulta ka ng 3 araw para hindi kumain. Nagbigay si Yefan ng parusang malupit kay Xiaojin. Iniyuko ni Xiaojin ang kanyang ulo, naging maliit ang kanyang katawan, at lumipad pabalik kay Ling Yue. Bagamat gumaling na ang mga sugat ni Xiaojin, hindi nasira ang kanyang combat power. Gayunpaman, naramdaman na napakasakit para sa batang babae ng Phoenix na labanan ng dragon, kaya dapat niyang ipaubaya ito sa Panginoon. Si Jin, na hindi kasing alam ni Xiao Xiaofeng no. Sword God, alam mo ba kung ano ang pinakamalaking pagkakaiba sa pagitan ng mga Divine Beast at tao sa labanan? Pinaglaruan ni Huang Wanro ang kanyang panlasa. Umiling si Yefan, hindi niya talaga alam. Ito ay mentalidad, Huang Wan Judo. Paano? Sumimangot si Yefan. Ang mga banal na hayop ay hindi madaling mamatay. Kung mas mahuhusay ang mga hayop, mas marami. Iba-iba ang tao. Naiintindihan man natin ang mga batas ng eroplano, kapag nasira ang depensa, mas manipis pa rin ang buhay natin kaysa papel. Sa makatuwid, ang mga banal na hayop ay madalas na hindi masyadong malakas. Upang isaalang-alang, mga kasanayan sa labanan, mga diskarte sa labanan at mga isyong ito. Ang kanilang mga laban ay mas parang isang uri ng pangangaso kaysa labanan. Hulihin ang biktima at kainin, ngunit kung hindi mo mahuli ang biktima, kalimutan ito. Kapag nakatagpo ng isang likas na kaaway, ang pagsasaalang-alang ay tumakas, hindi puwersahang lumaban para sa dignidad. Ang karamihan sa mga mythical beast ay namumuhay ng mag-isa, na may halos walang katapusang habang buhay, at ang buhay ay mas mahalaga kaysa sa anupaman. Pero, tayong mga tao, kapag tayo ay nakatakas, magkakaroon pa ng gulo. Kailangang isaalang-alang ang mga tao sa likod natin at sa ating sarili. Lupang tinubuan, maging ang dignidad. Ito ay tiyak na dahil sa iba't ibang kaisipan na ang ating mga taong monghe ay patuloy na nag-iisip kung paano linangin at labanan. Bagamat ang kanilang kabuuang lakas ay kadalasang mas mababa kaysa sa mga banal na hayop, kadalasan sila ay mas mahusay sa pakikipaglaban kaysa sa mga banal na hayop. Maaari bang labanan ng isang banal na hayop ang isang grupo ng mga tao sa parehong antas? Ito ay isang idealized na estado lamang, walang maraming mga mythical beast na ituturing ang mga tao bilang mga kalaban. Sa mata ng mga Diyos at hayop, ang mga tao ay walang iba kundi ang pagkain o natural na mga kaaway. Kapag ang pagkain ay hindi masustansya, hindi na kailangan ng mga likas na kaaway. Ang matandang babae ay nasa ligaw sa buong taon, at maraming beses na akong nakapunta sa Titan God Realm. Sinasabi sa akin ng aking karanasan na, mythical beasts, karamihan sa kanila ay nasa ibabaw lang. Kapag nakatagpo sila ng kaunting panganib, hindi na sila lalaban at tatakas na lang. Natigilan si Yefan. Hindi. Nagtataka na si Huang Wanro ay napakakalma nang gumanap siya ng Xiaojin. Mukhang alam na niya kung paano lumaban sa simula pa lang. Kaya, ang babaeng ito ay isang profesional na jungler. Salamat sa pagsasabi nito sa akin, hindi ko naisip iyon noon pa. Oo, tumango si Yefan. Wala lang, nakikita ko naman na mabuti kang tao, bigyan ka lang ng pointers kung paano mag-alaga ng dragons. Huang Wanro ay humalukip sa kanyang harapan at itinaas ang kanyang kilay, okay, bunutin mo ang iyong espada. I see, parang hand-to-hand combat ang fighting style mo. Tumango si Huang Wanro, tama, gusto ng matandang babae ang totoong bagay. Ngumiti si Yefan. Tama lang, wala akong planong gamitin ang espada, laban sa iyo. Hindi na kailangan. Anak, gusto mo bang makipagkompetensya sa akin? Si Huang Wanro ay medyo hindi nasisiyahan, mabababa ang tingin mo sa matandang babae. Sa iyong katawan, wala kang higit sa kalahati ng mga kalamnan ng matandang babae. Ngumisi si Yefan, malalaman mo kung susubukan mo. Dati. Tapos na siyang magsalita, agad na naglaho si Yefan. Ang dugo ng baliw na dragon, ang pagkawatak-watik ng kaluluwa ng dragon. Sa isang iglap, ang buhok ni Yefan ay kinulayan ng isang layer ng gintong pula, at ang kanyang katawan ay natatakpan ng apoy ng dragon. Pumangit sa langit. Igagalang ka pa rin ni Old Lady Qinglong ng 3 puntos. Ang 5 kuko na gintong dragon ay higit sa iyong sariling lakas. Hindi kaya katulad ka ng tanggang dragon na iyon, nalilimutan na ang Phoenix Clan ay hindi natatakot sa apoy ng dragon. Nagkibit-balikat si Yefan, ayaw magpaliwanag. Lalong hindi nasisiyahan ang mga mata ni Huang Wanro, at nagpasya siyang turuan si Yefan ng magandang aral. Sirang balahibo. Itinaas ni Huang Wanro ang kanyang kamay at itinapon ang mga lumilipad na balahibo ng apoy ng Phoenix sa kalangitan, na ginawa itong hindi mabilang na mga kislap sa kalangitan, na binomba ng galit na galit si Yefan. Kasabay nito, ibinuka ni Huang Wanro ang mga pakpak sa likod niya at mabilis na umaban, lumapit kay Yefan. Ang katawan ni Yefan ay nagkawatak-watik ng dugo ng dragon, at bigla niyang nilabanan ang mga sirang balahibo na ito.
Nakatayo, naghihintay na lumapit si Huang Wanro, sinamantala ni Ye Fan ang pagkakataong lumaban. Kamao ng dragon, libu-libong hampas. 7 pagkawatak-watek. Kasing bilis ng unos ng mga kamao ng dragon, parang mercury na bumubuhos sa lupa, sumusuntok sa mga anino sa buong kalangitan. Iniwan ni Ye Fan si Long Yan, at direktang ginamit ang tubig ng langit para tamaan ang suntok ng orihinal na kapangyarihan. Ang paglilinang ng banal na kaharian, ito ay may katwiran, ay hindi maaaring makipaglaban kay Huang Wanro. Ngunit ang pagkakaroon ng disintegrasyon ay maaaring gumawa ng puwang. Dahil masyadong mabilis ang bilis, magagamit lang ni Ye Fan ang ikapitong layer ng external release para maghiwa-hiwalay, at huli na. Ngunit maging ang primordial power na inilabas ng ikapitong layer ay mayroon ng sapat na kapangyarihan para itaboy ang cultivator ng ikasyam na layer ng kaitian. Sa sandaling naramdaman ni Huang Wanro ang presyon ng orihinal na kapangyarihan ng kamao ng dragon na ito, napagtanto niya na mali ito. Squirrel Shield. Isang purple na kalasag ang nakatayo mismo sa harap ni Huang Wanro. Bang bang bang, ang makapal na tunog ng mga kamao ang tumama sa kalasag, at ang lilang apoy ng phoenix ay mabilis na natalo. Sinamantala ni Huang Wanro ang sitwasyon at umatras, iniiwasan ang hanay ng 1,000 strikes. Nagulat siya, sobrang delikado. Muntik na akong matamaan sa kalsada. Ang iyong cultivation base. Holy Realm. Paano ito posible? Paano mo magagamit ang ganitong uri ng cultivation base para makagawa ng ganitong mapilit na primordial? Kapangyarihan. Ang kapangyarihan ay hindi karaniwan. Pagkatapos ng lahat, pagkatapos ng mastering ang mga batas ng eroplano, ang pag-unawa sa enerhiya ay naging mas madali. Ngunit ang kakaiba ay, paano maihahambing ang orihinal na kapangyarihan ng banal na kaharian sa Kaitian Jiushang? Ito ay hindi isang epekto na maaaring makuha sa pamamagitan ng superposisyon, ito ay isang tunay na pagbabago ng kalidad. Nagulat si Huang Wanro nang maisip niya ang aura bomb na pinakain ni Ye Fan kay Xiao Jin ngayon lang. Pwede ba? May plane loka para palakasin ang enerhiya. Kabanata 2879 na ikaw ay nasa problema. Lumapit si Ye Fan kay Huang Wanro at nakangiting sinabi, kung hindi ako nagkakamali, ang batas ng eroplano na ginamit mo ngayon ay ginagawang maraming pag-atake ang iyong pag-atake, tama ba? Direktang ginawa ni Yu Tian ang epekto ng daan-daang pag-atake. Nakikita ni Ye Fan na ito ay batas ng eroplano. Oo, iyon ang tuntunin ng matandang babae, multiple. Si Huang Wanro ay hindi umiwas dito, pagkatapos ng lahat, ito ay hindi isang lihim. Ang batas mo na ito ay talagang napakalakas sa harap ng mga taong kasing lakas mo. Kaya mo, gawing daan-daang beses ang isang pag-atake sa maikling panahon, at kamangha-mangha ang kabagsikan. Ito ay isang kaawa-awa. Sa harap ko, ang iyong batas ay magiging walang lasa. Oo. Ngumiti si Ye Fan at sinabi, kung tutusin, ang napabuti ko ay ang ganap na kalidad ng pag-atake. Nakikita pa rin ni Ye Fan na ang trick na ito ay hindi kapani-paniwalang masira. Ang mas advanced na pagsasanay mo, mas nararamdaman mo na ang disintegration ay kamangha-manghang. Noong nasa Earth ako, noong mahina pa ako, nagagamit ko ang disintegration. Ngayong naiintindihan mo na ang mga batas ng mga eroplano, maaari mo pa ring gamitin ang disintegrasyon. Ang pagpapalakas ng pagkakawatak-watek ay hindi makikilala sa kaharian. Ang saklaw ng aplikasyon ng disintegrasyon ay hindi binibigyang pansin ang mga batas at enerhiya. Ang lahat ng mga bagay at lahat ng mga pamamaraan ay maaaring masira. Ano ibig sabihin nun? Ang batas na sinaliksik ni Chiyu ay hindi nakatali sa anumang eroplano, kaharian, o batas. Ito ay natatangi. Sa isang diwa, ang pagkakawatak-watek ay mas baluktot kaysa sa mga batas sa antas ng emperador. Dahil kailangan ding pagbutihin ang batas sa antas ng emperador mula sa batas ng enerhiya hanggang sa batas ng eroplano. Sa simula, ang kanyang layunin sa espada ay nasa batas ng enerhiya, at kung wala ang antas ng batas ng eroplano, hindi siya makakalaban kay Ye Xuanguang. Ngunit ang paghihiwalay, hindi na kailangan. Ang disintegrasyon mismo ay isang batas ng kalayaan. Kung paano ito ginamit sa Earth, at kung paano pa rin ito ginagamit ngayon, ay walang iba kundi ang pag-unawa sa asensya ng Outreach. Hindi nagawang lumaban ni Ye Fan kay Ye Xuanguang noong una, ngunit nagawa niyang talunin si Ye Xuanguang kalaunan, ang pagkakaiba ay nasa kanyang pag-unawa sa mga batas ng mga eroplano. Mula sa simula hanggang sa wakas, ang pagkakawatak-watek ay ang parehong paggamit. Sa teorya, hanggat patuloy na lumalakas ang gumagamit, hindi ka pababayaan ng disintegrasyon. Hanggat walang puwang sa kaharian, ang pagkakawatak-watek ay ang garantiya ng walang katapusang pagpapahusay. Malaking bahagi ng tiwala sa sarili ni Ye Fan ay nagmumula sa pagkakaroon ng disintegrasyon. Nakaramdam ng matinding galit si Huang Wanro, at tumawa ng malakas, tumigil ka sa pagsasalita ng malaki. Hindi mo malalaman hanggat hindi mo ito natatamaan. Bago siya tapos magsalita, itinuro ni Huang Wanro ang kanyang mga daliri sa paa at binilisan ang kanyang sorpresang pag-atake kay Ye Fan. Phoenix Feather. Ang katawan ni Huang Wanro ay hindi malinaw, na may malaking bilang ng mga makukulay na balahibo ng phoenix na lumilitaw, ang kanyang pisikal na fitness ay bumuti muli, at ang kanyang bilis ay biglang naging mas mabilis.
Si Yefan ay direktang hamampa sa solidong lupa. Nawasak ang kaluluwa ng dragon, siyam na layer. Illusory Heart 7 Dragon's Flash. Ang siyam na tiklop na disintegrated na kaluluwa ng dragon, pagkatapos na maging malaki, nahahati sa 7 multiglazed na dragon, na bumagsak mula sa lupa. Ang 7 makukulay na dragon ay ginawang kakaiba ang buong pagsubok na isla. Sa ilalim ng Phoenix Feather Coat, napasimangot si Huang Wanro. Sa hindi inaasahang pagkakataon, gagamitin ni Yefan ang Dragon Soul Spiritual Attack para labanan. Blue Luan Crown. A. Ang apoy ng Cyan Phoenix ay nag-apoy sa tuktok ng ulo, at lumitaw ang Luan Bird Phoenix Crown. Sa pilitang nilabanan ni Huang Wanro ang pinsala sa pag-iisip, at isang kidlat na ditor ang lumapit kay Yefan. Kamatayan sa aking ina. Hindi naglaro si Huang Wanro, ibinato lang niya ang kanyang kamao kay Yefan ng malapitan. Sa isang suntok, ang apoy ng Phoenix ay nakasalansan, 12-12 ng mga layer ang lumitaw. Marami ng batas ang nabuksan, at ang epekto ng pagtama ng 12-12 ng suntok sa isang kamao. Si Yefan ay katumbas ng isang round, at kailangan niyang labanan ang 12-12 ng Huang Wanro. Hindi umatras si Yefan, diretso siyang sumuntok, at ang ikasampung layer ng primordial power ay nagkawatak-watek. Bang bang bang. Ang orihinal na kapangyarihan ng 10 beses na pagkakawatak-watek, kasama ang 12-12 ng mga suntok ng Fengyan. Isang kamao lang ang tama, ngunit ito ay gumawa ng dagandong na parang barrage ng mga kanyan. Sinuntok at sinipan ni Huang Wanro, patuloy na naglulunsad ng matinding pag-atake. Ang mga kamao at paa ni Yefan ay hindi mas mahina kaysa sa kalaban. Walang sinuman sa kanila ang sumuko, mabagal ang kanilang paggalaw, at pagkatapos ng ilang daang stroke, 12 metro lang ang kanilang inilipat. Ang matibay na lupa ng Trial Island ay nabasag na sa isang malalim na bangin. Lihim na nagulat si Huang Wanro, nagawa ni Yefan na labanan ang kanyang maraming batas na may banal na cultivation na base. Para itong langgam na puwersahang lumalaban sa isang tao. Ang punto ay, ang katawan ni Yefan ay hindi pangkaraniwan. Kung umaasa ka lamang sa mga kasanayan, hindi mo makayanan ang antas na ito ng labanang santukan. Good guy. Hindi ko nakita. Hindi simple ang muscles mo. Bulalas ni Huang Wanro. Kukunin ko ito kapag nakita ko ito, at pagkatapos ay bumaba. Hindi ko na kaya ang aking lakas, sabi ni Yefan. Iyon ang unang pagkakataon na mapapantayan siya ng isang babae sa ganoong lakas. Nadama ni Yefan na hindi madaling talunin ang kalbong babaeng ito kung hindi niya ito papatayin. Tumigil ka sa pagbibiro. Hindi mo kailangan ng sword intent, matatalo ka. Biglang ngumisi si Huang Wanro, na nagpakita ng mapaglarong tingin. Sumimangot si Yefan, at pagkatapos ay napagtanto niya na siya ay naging yin. Hindi ko alam kung kailan, sa lahat ng direksyon, may maliliit na batik ng liwanag na kumikislap sa lahat ng dako. Dahil ang mga apoy ng Phoenix na ito ay natatakpan ng apoy ng Phoenix ni Huang Wanro, mahirap itong matukoy. Ang apoy ng Phoenix, na kasing dami ng mga bituin sa langit, ang lahat ng mga pag-atake na naipon ni Huang Wanro doon. Ang bigat ng matandang babae ay higit pa sa ilang daang beses. Si Huang Wanro ay aktwal na nakaipon ng libu-libong maraming pag-atake sa panahong ito. Sa bawat oras na gumawa siya ng isang hakbang, iniiwan niya ang karamihan sa mga multi-atake sa gilid, at pagkatapos ay naghintay para sa pagsiklab sa pagkakataong ito. Anak! Panoorin ka ng matandang babae na binugbog ka. Si Huang Wanro ay umatras at nag-activate ng maraming batas. Ang mga liwanag na lugar sa kalangitan ay pumutok sa mga sinag ng liwanag. Pinagsama ng mga beam na ito ang pinagsamang kapangyarihan ng mga kamao ni Huang Wanro at apoy ng Phoenix. Nang makitang malapit na siyang magdusa ng libu-libong pag-atake, alam ni Yefan na may mali. Sa isang iglap, gumawa si Yefan ng isang mapagpasyang desisyon. Basagin ang langit at kulog. 7. Ginamit ni Yefan ang trick na ito ng bloodline ng dragon para umatake at sprint, at ginamit ang disintegration para pabilisin muli ang bilis. Ang katawan ay parang kulog, huwag umatras, ngunit sumulong. Direktang lumapit si Yefan kay Huang Wanro. Nang makita ito, alam ni Huang Wanro na pangungunahan ni Yefan ang pag-atake sa kanya, at tinulak niya si Yefan palayo gamit ang dalawang kamay. Ngunit hinawakan ni Yefan ang pulso ni Huang Wanro gamit ang dalawang kamay, at silang dalawa ay kinaladkad. Kasabay nito, ang sandata ng dugo ng dragon ay nagkawatak-watak sa 5 layer. Kailangang magkasya ang dragon blood armor sa buong katawan. Napakahirap kontrolin ang panlabas na paglabas at pagkawatak-watak. Ang isang maliit na kawalang ingat ay makakasakit sa iyong sarili. Halos hindi nagawang buwagin ni Yefan ang 5 layer upang labanan ang epekto ng apoy ng Phoenix na ito. Sa isang iglap, 10,000 apoy ng Phoenix ang tumama at damapo kay Yefan. Dahil napakalapit ni Huang Wanro, hindi niya maiwasan ang ilang pag-atake, na humaharang ng gusto para kay Yefan. Path. Hindi pinangarap ni Huang Wanro na magsusuka siya ng dugo mula sa kanyang timbang. Bagamat ang sandata ng dugo ng dragon sa katawan ni Yefan ay naubos na ng 7 o 8, at nawalan din siya ng ilang maliliit na pinsala, hindi siya nagsuka ng dugo. Damn it!
Si Huang Wanro ay nagalit sa kahihiyan, at nagbuka ng makulay na mga pakpak ng phoenix sa likod niya, tulad ng isang pulang lotus na namumulaklak sa kanyang katawan. Hindi masisira na Red Lotus Phoenix Golden Body. Ang pisikal na fitness ni Huang Wanro ay tumaas muli ng husto, at ang temperatura at presyon ng apoy ng phoenix ay tumaas din ng malaki. Naramdaman ni Ye Fan na mainit ang kanyang buhok, at binitawan niya si Huang Wanro. At sinamantala ni Huang Wanro ang pagkakataong ito para sipain si Ye Fan. Nang makitang muling pinalakas ni Huang Wanro ang kanyang lakas sa pakikipaglaban, hahabulin niya siya para lumaban. Ang mga mata ni Ye Fan ay nagpakita ng isang mahigpit na tingin, ang gayong walang katapusang labanan ay nangangailangan ng walang awa na pag-atake. Quadruple Disintegration. Agad na pinalakas ni Ye Fan ang kanyang katawan, tumapak sa lupa gamit ang isang paa, at gumawa ng tunog ng landslide. Ang biglaang pagkawatak-watak ng quadruple, ang puwersang sumasabog na dala nito, ay naging dahilan para hindi komportable si Huang Wanro sa ilang sandali. Ang mga kamay ni Ye Fan ay nasa hugis ng mga kuko, at ang orihinal na kapangyarihan ay parang realidad, na nagiging dalawang malalaking kuko ng dragon. Dragon Claw, punitin ang langit. Ika-13. Bago pa makalapit si Huang Wanro, ang dalawang Dragon Claw ni Ye Fan ay mahigpit na nakahawak sa matipunong katawan ni Huang Wanro. Ang napakataas na pagsabog ng ika-13 pagkawatak-watak ay tila napunit ang kalangitan. Ang apoy ng phoenix ni Huang Wanro ay nabutas, at ang gininto ang katawan ng immortal na phoenix ay nakaramdam ng matinding sakit. Thorn. Ang dugo ng phoenix ay nakakalat sa langit. Si Huang Wanro ay nanood, kalahati ng kanyang katawan ay napunit at lumilipad palabas. Maging ang kanyang mga organo ay nakakalat kung saan-saan. Paanong posible? Sa malayo, ibinuka ni Xiao Jin ang bibig ng kanyang dragon at nanginginig. Hindi na kinaya ni Ling Yue na manood pa, tutal, masyadong malupit ang eksena. Kalmado ang mukha ni Ye Fan, ngunit humihingal lang siya. Sa ganitong paraan ng paglalaro, naramdaman din niya na hindi maliit ang kanyang pisikal na lakas. Gayunpaman, dahil sa labanang ito, naranasan niyang muli ang estilo ng paglalaro ni Chiyo sa mundo ng pantasya. Ito ang pagkakawatak-watak ng dominasyon ni Chiyo. Hanggat hindi ka nagdurusa sa kaharian, maaari mong gamitin ang ganap na kapangyarihan ng hindi makatwiran upang sirain ang iyong kalaban. Nagpakawala si Huang Wanro ng putok ng apoy ng phoenix, binalot ang iba't ibang fragment niya, at mabilis na tinipon ang mga ito. Siya ay isinilang na muli mula sa abo, at sa isang sandali, ang kanyang katawan ay gumaling. Gayunpaman, medyo mapatla ang mukha ni Huang Wanro. Sasama ka pa ba? Malumanay na tanong ni Ye Fan, kaya kitang pira-piraso ng hindi mabilang na beses. Tumalon ang mga talukap ng mata ni Huang Wanro, at sa wakas ay bumantong hininga siya at nagbigay ng thumbs up. Aminin ng matandang babae na ang iyong mga kalamnan ay mas malakas kaysa sa akin. Bagamat medyo ayaw niya, malayang inamin ni Huang Wanro ang pagkatalo. Gayunpaman, ang pagkapanalo laban sa akin ay hindi nangangahulugang magiging maayos ang iyong plano. Kahit papaano si Tia Qingshan ay mas malakas kaysa sa akin, sabi ni Huang Wanro. Siyempre alam ko iyan, sabi ni Ye Fan, kung ang ibang tao ay maaaring maging kasing tapat mo at gumawa ng mabilis na desisyon, mas gusto ko ito. Haha, Sword God, mas lalo kitang gusto. Tumawa si Huang Wanro. Nakaramdam ng lamig si Ye Fan, at palaging nararamdaman na may mali. Sa anumang kaso, ang balita ng Sword God ay pinupunit si Huang Wanro bago pinaputok ang espada ay mabilis na kumalat. Namangha ang mga nanunood, at tuwang-tuwa silang lahat sa eksena kanina lang. Sa sandaling ito, isang figure ang lumipad sa Trial Island. Nagliwanag ang mga mata ni Huang Wanro nang makita niya ito, Sword God, ikaw ay nasa problema ngayon. Kabanata 209 ang ninong ng pag-ibig. Ang bisita ay nakasuot ng dark blue na eleganteng gown, maayos na sinukli ang buhok sa likod ng ulo, at maayos ang pananamit. Hindi man masyadong gwapo, pero tama ang facial features niya, at medyo honest ang itsura niya. Si Huang Wanro ang nagkusa na makipagkita sa kanya, tumawa, bihira lang, Feng Xiaotian, kahit nandito ka. Ngunit sa tingin ko ito ay totoo, kahit gaano ka walang pakialam sa alyansa, at 2 Qinglong ang namatay, bakit mo ipapakita ang iyong mukha? Iyon lang. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang 10,000 tao na nanunood sa labanan ay nagulat lahat. Karamihan sa mga tao ay hindi pa nakikita si Feng Xiaotian. Gayunpaman, si Huang Wanro, isa sa 10, ay tiyak na hindi makikilala ang maling tao. Ang lahat ng mga miyembro ng angkan ay nakakaramdam ng misteryoso at hindi mahuhulaan sa pinunong ito ng 3 absolute. Sa katunayan, kahit na hindi lumitaw si Feng Xiaotian sa mahabang panahon, iniisip pa rin ng lahat na ito ay normal, pagkatapos ng lahat, siya ay Panginoon ng mundo. Malapit sa Trial Island, may mga pagsabog ng kumukulong boses. Tuwang-tuwa ang mga nanunood na hindi nila pinangarap na makikita nila si Feng Xiaotian na papalapit. Tungkol naman sa hitsura ni Feng Xiaotian, bagamat medyo ordinaryo ang hitsura nito, iniisip ng lahat na ang master ay low-key at reserved. Siya ang nakatatandang Feng Xiaotian. Sa wakas nakilala ko na ang totoong tao. Ito na ang tamang araw, Elder Feng Xiaotian vs. Sword God.
Ako ay natatakot na hindi ito ang pinakamalakas na paghaharap sa angkan ng Shenlong. Gusto ng Sword God na pag-isahin ang alyansa, ngunit si Feng Xiaotian ay isang malaking bundok na kailangan niyang akyatin. Talagang tama, ang pinuno ng tatlo ay dapat lamang kumilos sa pinakakritikal na sandali. Ang mga miyembro ng clan ay nag-uusap, kinakabahan at sabik na nanunood, at pagkatapos ay paano haharapin ang Diyos ng Espada pababa. Nang makita si Huang Wanro, ngumiti lang si Feng Xiaotian at tumango, "Kumusta? Wanro, nandito ka ba?" "Hehe. Feng Xiaotian, wala akong kinalaman sa Sword God, at hindi ko man lang siya pinilit na gamitin ang espada. Ngayon, ikaw ang bahala, ang posisyon ng unang powerhouse ng pamilya Shenlong, tingnan mo kung kaya mo itong hawakan." Nagtaas ng kilay si Huang Wanro bilang pag-asa. Medyo natarante si Feng Xiaotian, na parang hindi niya naiintindihan kung bakit ganoon ang sinabi ni Huang Wanro. Ngunit hindi siya nag-abalang pansinin ito, tumawa lang siya at tumakbo kay Ye Fan nang may tuwa at hirap. Habang tumatakbo, sinigawan ni Feng Xiaotian si Ye Fan. "Kuya Sword God, bumalik ka na. Ang magalang na, Big Brother, na paglabas na ito ay dapat na natural gaya ng natural, at hanggat maaari. Mag-ingat ka." Halos patigasin nito ang hangin ng milya-milya sa paligid. Nanlambot ang mga binti ni Huang Wanro at bigla niyang ibinaling ang kanyang ulo upang tumingin, na nagpapakita ng nagtatanong na ekspresyon na may baluktot na mukha at lumaki ang kanyang mga butas ng ilong. Ang 10,000 manunood na nakarinig ng hangin ay nakalimutang huminga. Sa mapurol na mukha at blanko ang mga mata, hindi siya makapaniwala sa narinig at nakita. Katahimikan na parang kamatayan. Hindi lang ang mga taong ito ang natulala, maging sinaling Yue at Xiao Jin ay hindi maiwasang tumingin sa isa't isa. Paano naging nakababatang kapatid ni Ye Fan si Feng Xiaotian, ang unang powerhouse ng Clan Alliance? Hindi alam ni Ye Fan kung matatawa o maiyak kapag narinig niya ang nakatatandang kapatid na ito. Pero sa totoo lang, medyo naantig siya. Talagang tinawag siya ni Feng Xiaotian sa publiko, na nagpapakitang hindi nagbibiro si Feng Xiaotian noon. Dahil talaga sa Love Guide na tinuturing siyang kuya. Sa kanyang edad, sa larangan ng kanyang paglilinang, siya ay may napakalinis at inosenteng puso, na napakahalaga. Gayunpaman, malamang na hindi alam ni Feng Xiaotian kung gaano kalaki ang impluwensya nito kay Ye Fan sa pagtawag sa kanya ng ganoon. Anong laking gulat ang aidudulot nito sa buong sangkatauhan, at maging sa buong eroplano ng Taipei. Ito ay mas nakakagulat kaysa matalo sa isang laban. Diyos ko! Mali ba ang narinig ko? Saktan mo ako at sabihing nananaginip ako. Paano ito posible? Kailan nakilala ni Feng Xiaotian ang Sword God bilang kanyang nakatatandang kapatid? Natalo ba ng Sword God si Feng Xiaotian? Kahit talunin mo si Feng Xiaotian, hindi mo magagawang tawagin si Feng Xiaotian na kuya, di ba? Ang 10,000 tao na naruroon ay nakatadhana na hindi maintindihan. Upang malaman ang dahilan ng panloob na pag-ibig ay pareho, tinatayang kailangan niyang samuka ng dugo at mahulog sa lupa. Ilang beses na sinampal ni Huang Wanro ang sarili bago niya makumpirma na totoo ang lahat. Masyadong tamad si Feng Xiaotian para alalahanin ang nangyari sa iba. Lumapit siya sa tenga ni Ye Fan at hinayla ang manggas ni Ye Fan na may punanibik sa mukha. "Kuya, gumawa ng isang hakbang upang makipag-usap." Hindi nakaimik si Ye Fan, ang mga salitang ito. "Bakit pamilyar ang mga ito? Feng Xiaotian, huwag kang masyadong kawawa, okay? Naiisip ng mga tao na may kinalaman tayo sa isa't isa. Kung may sasabihin ka, hindi mo masasabi dito. Yun lang, ayos lang, tapos ay block ko, hehe." Direktang pinakawalan ni Feng Xiaotian ang kapangyarihan ng isang asul na dragon, at pinalibutan silang dalawa ng blue gold soundproof barrier. Sa kabutihang palad, malapit nang lumapit si Huang Wanro at tinanong si Feng Xiaotian kung ano ang nangyayari. Bang! Sa sandaling lumabas ang harang, si Huang Wanro ay direktang tinamaan ng gulo at lumipad palabas. Walang pakialam si Feng Xiaotian, tumingin lang siya kay Huang Wanro na medyo kakaiba, hindi niya maintindihan kung bakit nabangga ang babae sa harang. Si Ye Fan ay dulang, mabuting tao, kahit na medyo wala sa lugar si Feng Xiaotian, ang kanyang cultivation ay talagang solid. Alam mo, ang malalaking galaw na iyon na sumisira sa kalangitan ay talagang hindi karaniwan para sa madiskarteng antas. Kahit na ang ilang monghe sa Chaos Realm at Open Heaven Realm ay maaaring gawing madilim at madilim ang kalangitan, at ilipat ang mga bundok upang punuin ang dagat sa isang iglap. Ang pinakamaraming pagsubok sa lakas ng magsasaka ay talagang ilang mga simpleng trick. Ang pinakasimpleng pamamaraan, ng walang labis na magarbong mga palamuti, ay maaaring magpakita ng tunay na pamantayan ng higit pa. Isang hindi sinasadyang inilabas na sound barrier, hindi isang sadyang panlilinlang sa pagtatanggol, ang talagang ikinagulat ni Huang Wanro. Nangangahulugan ito ng hindi bababa sa dalawang bagay: una, may malaking agwat sa lakas. Pangalawa, gumawa ng hakbang si Feng Xiaotian, at si Huang Wanro ay wala ng oras para mag-react. Hindi alam ni Ye Fan kung ano ang dalawa pang tatlong kailangan. Ngunit hindi bababa sa Feng Xiaotian ay hindi katulad ng konsepto ng 10 estatwa. "Feng Xiaotian, anong ginagawa mo? Talagang magagalit sa'yo ang matandang babae.
Walang kakayahan at galit na sumigaw si Huang Wanru sa labas ng barrier. Gayunpaman, nasa loob sina Ye Fan at Feng Xiaotian at hindi sila marinig. Hinawakan ni Feng Xiaotian ang kamay ni Ye Fan at tuwang-tuwa siya. Kuya, ikaw talaga ang bago kong magulang. Nagbihis ako gaya ng sinabi mo, at nagpalit ng damit. Ako. Naghanda ng ilang mga regalo, at pagkatapos ay nagpunta ako upang pag-usapan ito. Willing talaga akong ligawan ni Mimi. She also said, kung ginawa ko ito ng mas maaga, hindi niya siya bibigyan ng kahit na katiting na pagkakataon. Hehe, isinama ko pa siya kagabi para mamili, pumunta sa lawa para manood ng mga bituin, at magdamag na nakipag-chat. Si Feng Xiaotian ay mukhang nalubog. Humadjakik ang maliliit na lalaki sa pag-ibig. Nakangiting tumanggo si Ye Fan, hindi ba maganda? Hayaan mong dahan daw ang makita niya ang iyong sinseridad. Kailangan din niya ng oras para maunawaan ka. Di ba? Naiintindihan ko na ngayon, kailangan mo munang maging malapit sa hitsura, at pagkatapos ay unti-unti kang magiging soulmate. Nag-thumbs up si Feng Xiaotian, kuya, ang galing mo talaga. Veterano ka na talaga. Sinabi ni Ye Fan na huwag kang mamula, pagkatapos ng lahat, siya ay talagang mahusay sa aspetong ito. Wala akong iba. Magaling ako sa dalawang bagay. Ang isa ay okay lang na magsanay ng swordsmanship, at ang isa ay ang pasayahin ng mga babae. Kung hahanapin mo ako, natagpuan mo na ang tamang tao. May ekspresyon si Ye Fan ng isang taong lumapit. Mahinang sabi ni Yun Danfeng. Ang mga mata ni Feng Xiaotian ay parang isang maliit na kapatid na tagahanga, at biglang pinagsalikop ang kanyang mga kamay, na nagsusumamo na may time na mukha. Kuya, kapatid ngayon, mayroon akong napakahalagang bagay, at gusto kong humingi ng payo kay kuya. Ang 10,000 mga nanonood ay lumalapit sa sandaling ito. Nang makitang muli sina Feng Xiaotian at Ye Fan na nagmamakaawa at yumuyuko, sila ay lubos na gumagalang, at maaari na silang maglagay ng mga itlog sa kanilang mga bibig. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, click on the notification bell.